Mangyari lumaktaw sa inyo sa may 2 minuto kung naparod mo na ang nakaraang bahagi. Si Zhang Wei ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Kaya sinabi ng kanyang ina sa kanya na gumising bago niya mamiss ang paaralan. At nang hindi siya nagising, ginamit ng kanyang ina ang tubig na mahika para gisingin ang batang lalaki. Si Zhang Wei, antok pa rin, kumain siya ng kanyang agahan at nagpatungo sa paaralan. Sa mundong ito, may 2 kontinente. Ang isa ay ng kontinente ng Liba, yung isa pareho ng kontinente ng Tianwu. At si Zheng Wei ay nasa kontinente ng Tianwu na may 3 bansa. Ang bansa ng Dali ang pinakamalaki sa laki na bumubuo sa 70% ng kontinente, mayaman at sagana sa mga yaman, pagaman ito ang may pinakamalaking lakas. Hindi ito interesado sa paghahari sa mas maliliit na bansa ng Shuda Kingdom at Aixia Kingdom. Ang Shuda Kingdom ay tinatawag na Kingdom of the Knights at ang kanyang sariling bayan na Aixia Kingdom tinawag na Kaharian ng Mahika. Bawat mamamayan ng Kaharian ng Ixia ay tumatanggap ng pangunahing edukasyon tungkol sa Mahika. May 3 uri ng edukasyon sa Mahika na maaaring makuha mula sa mga akademya, elementarya, intermedia, at advanced. Ang 3 kaharian ay nagkaisa dahil sa kanilang mga karaniwang kaaway, ang Beast Clan at mga demons. Ang clan ng Beast ay hindi makapag-practice ng Mahika, ngunit sila'y biyayaan ng overpowering pisikal na lakas at resistensya sa Mahika, samantalang ang mga demonyo ay may mga lila na mata at makapag-practice ng itim na Mahika. Tipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga demonyo at hayop na ito. Itinayo ng sangkatauhan ang kanilang pinakadakila at pinakamatatag na kuta, ang kuta ng Stelon, pagkatapos magsakripisyo ng milyon-milyong mandirigmang tao. At ang pader ay nagdala ng kapayapaan sa mga tao sa nakaraang 2 siglo. Sa Shenkei Basic Magic School, pinili ng mga estudyante ang elemento ng Mahika na gusto nilang praktisin. Gayunpaman, tinanong ni Zhang Wei ng guro dahil sinabi niya na kung pipiliin niya ang elemento ng liwanag, kung gayon ay magiging lubhang mahirap na magpatuloy pa dahil sa kakulangan ng mga guro ng light study. At ang kakayahang makipaglaban ng elementong liwanag ay talagang masama dahil ginagamit lamang ito ng mga manggagamot at mga monghe. Gayunpaman, sinabi niya na ang elementong liwanag ay malakas lamang laban sa madilim na Mahika na ginagamit ng mga demonyo. At sa kasalukuyang panahon ng kapayapaan, halos walang silbi ang pagtuon ng oras sa elemento ng liwanag. Subalit, ang walang muwang na si Zhang Wei ay hindi mahilig sa karahasan, kaya pinili niya pa rin ang Mahika ng liwanag. Walang ibang pagpipilian. Nagrehistro ang guro ng kanyang pagpipilian. Nang bumalik si Zhang Wei sa bahay, tinanong ng kanyang mga magulang kung pinili niya ang Mahika ng hangin, tulad ng kanyang ama, o Mahika ng tubig, tulad ng kanyang ina. Ngunit itinanggi ito ni Zhang Wei at sinabi niyang pinili niya ang liwanag na Mahika bilang pangunahing paksa at espasyo ng Mahika bilang kanyang minor na paksa nang tinanong nila siya kung bakit siya gumawa ng ganitong kagaguhang pagpipilian. Sinabi ng inosenteng si Zhang Wei na ayaw niyang pumili ng alinman sa kanilang elemento dahil maapektuhan nito ang alinman sa kanila. At hindi rin niya pinili ang apoy o lupa dahil ito'y sumasalungat sa elemento ng tubig at lupa nila kahit hindi masaya ang mga magulang. Nakaramdam sila ng kapayapaan sa desisyon ng kanilang anak. Kinabukasan, dinala ang mga estudyante sa kanilang mga klase batay sa elementong kanilang pinili. Ngunit nalungkot si Zhang Wei dahil walang klase para sa mga elementong liwanag. Pagkatapos dumating ang guro kahapon at sinabihan siyang sundan siya. Dahil dadalhin niya siya sa isang guro ng elemental na liwanag. Sinabi niya na ang paaralan na espesyal na pumili ng guro para sa kanya. Dahil siya lang ang nagpili ng mga elementong liwanag sa nakaraang 10 taon. Kaya dinala siya sa isang gusali at kumatok sa pinto. Saka nagbukas ang pinto ng mag-isa. At isang lalaki may puting buhok ang nag-aaral habang lumulutang ang mga libro sa paligid. Ang aura ng guro na may puting buhok ay napakalakas habang tinatanong niya ang pangalan ni Zhang Wei. Pagkatapos nito, hinipo niya ang balikat ni Zhang Wei gamit ang kanyang daliri upang subukin ang kanyang potensyal. Ngunit si Zhang Wei, parang mabibiyak ang kanyang balikat. Nahiga si Zhang Wei sa lupa habang sinasabi ng guro na kailangan niyang magtrabaho ng 10 beses na mas mabuti kung ayaw niyang mapatay ng kanyang guro. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang klase ng maaga kinabukasan nang si Lil Wei ay nasa bahay. Nagsisisi siya sa kanyang desisyon na pumili ng mga elementong liwanag. Kinabukasan sa harap ng pinto ng klase, nag-aalinlangan siya kung dapat ba siyang pumasok sa klase o hindi. At bago siya umalis, tinawagan siya ng kanyang guro at sinabing siya'y huli na. Kaya humingi ng paumanin si Zhang Wei at sinabi niyang nagising siya ng huli. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang guro na dahil siya ay inaantok, kailangan niyang gumising. Kaya dapat siyang tumakbo ng 5 bilog sa paligid ng field ng paaralan, ngunit nagatubili siya. Kaya tinawag ni Guro Chusyu ang kanyang hayop habang lumabas ang isang liwanag na tigre. Idinagdag ng kanyang guro na dapat niyang sundin ang utos kung ayaw niyang kainin ang tigre. Naghahabol ng hininga siya matapos kumpletuhin ng ilang laps at malapit na murahin ng guro. Ngunit naalala niya na siya ay mahina, kaya binulan niya ito, sinasabi kung gaano kagwapo si Guro Shiyushu. Ngunit ang kanyang matamis na salita ay nagbalik sa kanya dahil binigyan siya ng guro ng makapal na libro at sinabihan siyang mag-memorize ng buong libro sa loob ng isang araw. Babala rin siya, hawak ang kanyang makulit na pisngi, na pananatilihin niya siya kasama ng liwanag na tigre kung hindi niya ito matutunan ng bukas. Isang beses, nadama ni Little Wei na parang nahulog siya sa mga hukay ng impyerno at gusto niyang itigil ang pag-aaral. Nang maagang umuwi at malungkot, tinanong ng kanyang ina kung bakit nalulungkot ang kanyang Little Wei. Pagkatapos ay nagreklamo siya. Sinabi niya na binigyan siya ng taktang aralin na hindi niya kayang tapusin. Ang kanyang nanay at tatay ay nag-browse sa libro at sinabi na tiyak na kayang tapusin ito ni Zhang Wei sa tulong nila. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya dapat mag-focus sa pag-memorize ng libro. Sa halip, dapat niyang unawain muna ang kahulugan kaya't sa ganitong paraan ay tinuruan siya ng kanyang mga magulang at natutunan niya ang maraming bagay. Ngayon, hindi na naiinis si Little Wei dahil nagustuhan niya ang laman ng libro.
Kinabukasan sa Shenkei Elementary Magic School, tinanong si Little Wei tungkol sa nilalaman ng libro ni Shushu. Patuloy niyang sinasagot sila at nang tanungin ni Shushu kung paano isinasagawa ang mas advanced na mahika, sabi ni Little Wei na kailangan gumamit ng incantation na nagbigay sa kanya ng sampal sa ulo. Sinabi ni Shushu sa kanya na kung gusto ng isa na gumawa ng malakas na salamangka, kailangan niya ng sapat na espiritual na kapangyarihan para suportahan siya. At ang pinakamahusay na paraan upang palakasin ang espiritual na kapangyarihan ay sa pamamagitan ng meditasyon. Ito, sinabi kay Little Winnie na kailangan niyang mag-meditate araw-araw sa susunod na 3 buwan at muling pinapaalala sa kanya na kung gusto niya maging estudyante niya, kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang magtrabaho ng 10 beses na mas mabuti, ngunit sinabi niya na pupunta siya sa kabisera ng kaharian at hindi siya makakapagturo sa kanya ng 3 buwan na nagpasaya kay Little Wei. Ngunit idinagdag niya na kapag siya'y wala, dapat siyang mag-ensayo ng 8 oras araw-araw sa patag ng paaralan. Pagkatapos ay sinabihan si Little Wei na hanapin ang mga pangunahing aklat ng meditasyon para maabot ang elementaryong mahika na nasa loob ng aklatan. Kaya pumunta si Little Wei sa librarya at binasa ang mga libro at natagpuan niya ang isang libro na may natatanging pabalad. Kaya binuksan niya ang libro at nakita na ito ay nagtatala ng teorya ng pagmumuni-muni sa anumang posisyon. Karaniwan lamang tayo makapagmuni-muni sa pamamagitan ng pagupo. Ngunit ang librong ito ay nagulat na sinasabi na maaari siyang magmeditasyon habang nakahiga, nakaupo, nakatayo, at kahit kumakain siya. Kaya sinusunod niya ang mga method ng libro at humiga sa sahig. Nakita niya ang mga light elements na may bahagyang kulay na ginto. Kapag mas maraming light elements ang nagtipon, nagpakilala siya sa mga sinag ng ilaw na yon at tinanong kung maaari silang maglaro sa kanya. Pagkatapos, nadama niya na parang nagtitipon ang mga elemento ng liwanag sa kanyang itaas na dantian. Naramdaman niya na ang itaas na dantian ay nagiging daan upang makipag-ugnayan sa elemento ng ilaw. Ang elemento ng ilaw ay nagpadama sa kanya ng kaginhawaan na nagpapaantok sa kanya. Bigla siyang ginising ng kanyang ina dahil sinabi sa kanya na natutulog siya sa paaralan buong araw. Kaya isinara ang paaralan. Dinala siya pabalik sa kanyang bahay. Sa bahay sinubukan niya ang kanyang natutunan sa paaralan. Natuklasan niya na matapos lang ang isang beses na pagbasa, nagtipon ng mga elementong liwanag sa ilalim ng kanyang palad at nabuo ang isang bola ng liwanag. Ngunit ang nagulat sa kanya ay hindi siya napapagod sa lahat at naramdaman niya na mas mataas ang bilis ng kanyang paggaling kaysa sa bilis ng pagkaubos ng mahika. Masaya, bumalik siya sa pagtulog. Iniisip kung mas mabilis ang kanyang pagpapalakas ng enerhiya kaysa sa bilis ng pagkaubos. Ibig sabihin nun ay magiging mas mabilis siyang maging malakas. Ngunit hindi pa rin siya aware sa potensyal ng ganitong bagay at hindi niya alam na natamo niya ang pagkilala mula sa mga elemento ng ilaw patapos maging kaibigan ng mga ito. Ang mga elemento ng ilaw ay nagpainit sa kanyang katawan na parang isang ina na niyayakap ang kanyang anak. Sa huli, lumipas ang 3 buwan at nang bumalik si Guro Chusio, nakita niya si Little Winnie na natutulog sa sahig. Kaya tinawag niya ito na nagpabasag sa mapayapang tulog ni Jiang Wei. Yumakap si Jiang Wei sa kanyang guro at sinabing sobrang namiss niya ito. Siyempre, gusto niya iwasan ang parusa para sa pagtulog kaya nilambing niya ito. Pero hindi ito nagtrabaho dahil pinagalitan siya ni Shushu para sa pagtulog sa klase sa halip na mag-meditate. Kaya sumagot si Little Wei, sinabi niya na pagod siya sa pagmumuni-muni. Bukod dito, natulog siya ulit para matulog. Inalis ni Shushu ang asul na kristal upang subukan ang kanyang progreso at sinabi kay Jiang Wei na ilagay ang kanyang kamay dito. Ginawa ni Jiang Wei ang kanyang sinabi at tinanong kung tumaas ba ang kanyang kapangyarihang mahika. Tahimik ang guro. Desk or singles, sa loob na tukoy niya na si Little Wei ay isang prodigy sa mga light elements. Ngunit sinabi niya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay walang silbi kung hindi niya alam kung paano gamitin ito ng maayos. Kaya sinabi sa kanya ni Jishu na ituturo niya sa kanya ang light elemental shield at hiniling sa kanya na sumama sa kanyang pagbigkas. Sumunod si Jiang Wei sa kanyang utos, ngunit tama lang sa kalahati. Ngunit nakita ni Shu na ang kanyang kalasag ay mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya, sa kabila ng maling pagsambit. Kaya nais niyang suriin kung ang kalasag ay tunay na kalasag o lamang ilusyon. Kaya ginamit niya ang isang bomba ng tubig upang subukin ang kalasag. At kapag hindi ito gumana, ginamit din niya ang isang salamangka ng apoy. Ngunit hindi rin iyon gumana. Kailangan ni Mr. Shushu ng isang buong taon bago siya makapaghusay ng elementaryang mahika. Ngunit si Jiang Wei ay nakagamit lamang nito pagkatapos ng 3 buwan. Kaya naniniwala siya na may kinalaman ito sa kung paano binibigkas ni Jiang Wei. Kaya sinundan niya ang pagbigkas ni Jiang Wei. Ngunit sa kabila nito, ang kalasag ay mas maliit. Kaya naintindihan niya na ang krus ng misteryo ay itinago sa loob ni Little Winnie. Hindi sa loob ng kanyang chant at mga ungol ang sumunod na mga araw ng kaunti kapag siya ay nagpractice ng kanyang kalasag laban sa water bomb kapag mahiwaga. Ang apoy na mahiwaga mula kay Teacher Shushu. Pagkatapos ng 10 mahabang araw, sinabi ni Mr. Shu kay Little Wei na natapos na ang kanyang pagsasanay sa shield at ituturo sa kanya ang special magic sa mga susunod na araw. Maligaya si Little Wei dahil sa wakas ay matututo na siya tungkol sa mahiwagang espasyo. Inilahad pa ni Master Shu ang iba pang mga pangunahing kaalaman tungkol sa spatial magic. Ang spatial magic ay nahahati sa 2 kategorya, ang magic ng paggalaw at magic ng pag-atake. Ang distansya ng paggalaw ng isang tao ay depende sa antas ng isang salamangkero at ang kalidad ng mahika ay nagdidikta sa kahusayan ng mga kilos. Sa pamamagitan ng orasyon, isa, maaaring magteleport ng maikling distansya, ang isa upang iwasan ang mga pag-atake. At sa pamamagitan ng mahabang dasal at malaking halaga ng salamangka, maaaring magteleport ng malaking distansya ang isa. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Little Wei ang maikling distansyang teleportasyon habang dumating si Mr. Shu sa likuran ni Little Wei. Sinabihan din si Little Winnie na bumulong ng spell. At kapag ginawa niya ito, lumabas siya sa labas sa pool ng tubig. Sa mga sumusunod na araw, si Little Wei ay masugid na nag-aral ng salamangka na may tanging layunin na makatakas mula sa kanyang guro kung kinakailangan. Ang kanyang mga kasanayan ay umunlad mula 30 metro hanggang Miss Fee hanggang 100.
At pagkatapos ng isang buong taon ng pagsasanay, Aopang, Ichu-Chiping, Mananasun. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang guro sa bagong lugar ng pagsasanay. At nakita na ang lugar ay puno ng malalaking makakapal na poste na may mga bola na nakasabit sa itaas. Nagpakita si Jishu ng kanyang teknik ng pag-iwas habang iniiwasan niya ang tumatalbog ng mga bola. Nang hilingin ng guro kay Little Winnie na gawin ng pareho, siya ay natakot dahil mabigat ang mga bola sa kanyang unang pagsubok nang tamaan siya ng mga bola at umubo ng dugo. Ngunit hindi siya sumuko at patuloy na iwasan at matamaan. Ngunit siya ay pagod at frustrado habang lumalaki ang mga bola ng karne sa kanyang ulo mula sa pagkakatama ng mga bola. Ngunit hindi siya binigyan ng kanyang guro ng anumang konsiderasyon at sinabi na kailangan niyang mag-ensayo hanggang sa paglubog ng araw. At kung hindi siya masigasig, ay mapipilitan siyang samahan ng kanyang guro sa gabi. Minura siya ni Little Wei. Sinabing dapat siyang tamaan ng kidlat. At eksaktong sa panahong iyon, rumagasa ang kidlat at pumuhos ang ulan. Ngunit sinabi ng kanyang guro na kailangan niyang mag-ensayo hanggang sa paglubog ng araw, kahit na umuulan. Makalipas ang ilang taon, naglalaro pa rin siya ng mga bola at na-avoid niya ang lahat ng bola. Nagpatuloy din ang kanyang kakayahang mag-teleport kasama ng kanyang kalasag sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga tama mula sa intermediate magic attack ng Thunderbolts mula sa kanyang team, Guro. Si Jiang Wei ay naging 7 taong gulang din at naging kasing taas ng isang matanda dahil sa kanyang patuloy na pagsasanay. At higit pa ang kanyang kasanayan sa maikling saklaw na teleportasyon kaysa sa kanyang guro. Natutunan din niya ang mga kasanayan tulad ng Light Prism Shield na nagtatanggol laban sa pisikal na mga atake at isang Diyos na nagbabantay sa kanya laban sa nakalalasong gas at itim na mahika at ofensibong mahika tulad ng mga araw ng liwanag at panggagamot na mahika tulad ng mga spell ng pangkat na pagbawi at espiritual na pamamaraan ng pagpapagaling. At para sa elemento ng espasyo, napagtanto niya ang Dimensional Slash para sa opensiba. Bumabalik siya sa kanyang tahanan pagkatapos ng pagsasanay tulad ng araw-araw. Ngunit lahat ng biglaan ay nakita niya ang isang nagliliyab na leon na demonyong hayop na lumilitaw sa harap niya. Iniwasan niya ang atake nito habang tumatakbo palayo. Pagkatapos naalala niya na sinabi ng kanyang guro na ang pinakamahalagang bagay para maging mage ay magkaroon ng tapang. Kaya, tumigil siya at gumawa ng isang mahirap na desisyon at hinaharap ang leon ng direkta. Inatake niya ng mga bola ng liwanag at ginamit ang kanyang kalasag ng liwanag sabay upang harapin ang anumang sorpresa na atake habang ginagamit ang teleportation. Ngunit isa lamang siyang bata na kakatutong lang ng ilang mga spell. At dahil dito ay tinamaan siya ng mga paa ng halimaw at noong malapit na siyang tapusin ang halimaw, dumagsa ang mahika ng tubig sa apoy na tigre habang ang mga tao mula sa paligid ay tumulong at nang si Jiang Wei ay nasa koma. Ang elemento ng liwanag ay automatikong nagpagaling sa kanyang katawan kinabukasan. Nagising siya sa kanyang kwarto at nadama na lubos na gumaling ang kanyang sugat. Ang laban kahapon ay napakahalaga sa kanya dahil ito ang tumulong sa kanya na harapin ang kanyang takot sa mga demonyong hayop. Kinabukasan, dumating ang kanyang kaibigan at sinabing paparating na ang final exam at gusto niyang mag-practice ng combat skills kasama si Jiang Wei kaya sila nagduelo. Sa resulta ay tulad ng inaasahan, pinagpalit ng lalaki. Habang tinatanong niya si Jiang Winnie kung paano niya naiwasan lahat ng kanyang mga atake, sinabi ni Jiang Wei na maaari niyang dalhin siya sa lugar kung saan niya natutunan ang mga teknik ng pag-iwas. Kaya, dinala siya ni Jiang Wei sa array ng ball sack, kung saan siya ay pinilit na mag-ensayo ng 2 buwan at pagkatapos ng 2 buwan, siya ay maraming pinagbuti. At ang pinal na pagsusulit para sa pagtatapos mula sa elementarya ay papalapit na rin. Nagtanong si Io kay Jiang Wei kung anong akademiya ang sasalihan niya pagkatapos magtapos. Sinabi ni Jiang Wei sa kanya na hindi siya makakasali sa mga akademiyang may rangguay dahil mahina ang lakas ng kanyang pag-atake. Ngunit kung ang pagsusulit ay nakabatay sa depensa, tiyak na siya ang isa sa mga nangungunang mag-aaral para sa akademiyang A-rank. Habang nag-uusap sila kung paano sila makakapasok sa akademiyang A-class, si Mr. Si Shu, na umalis ng 2 buwan, bumalik at sinabi na siya ay maaaring tumulong sa kanilang mag-ensayo para sa eksamen. Sinabi niya pagkatapos na siya ay pumunta talaga sa kabisera ng kanilang kaharian ng Ixia upang makuha ang token ng pagpasok sa Royal Intermediate Magic Academy para kay Jiang Wei. Idinagdag niya na kausapin din niya ang kanyang mga magulang tungkol dito. Sa kanyang sariling tahanan, tinanong ng kanyang mga magulang kung maaaring hayaan ng isang pamilya ng commoner tulad nila si Jiang Wei na lumahok sa Royal Academy of the Nobles. Sinabi rin nila na kahit natanggapin si Jiang Wei, hindi kayang bayaran ng pamilya ang matrikula sa akademya, ngunit sinabi ng kanyang guro na siya ang magbabayad ng kanyang mga bayarin. Siya rin, sinabi niya na siya ay naging dakilang salamangkero lamang matapos mag-ensayo ng mabuti. Ngunit ang potensyal ni Jiang Wei ay makakapagtala sa itaas ng kontinente kung maingat na alagaan, kahit na ang pag-abot sa ranggo ng Grand Magister ay hindi imposible para kay maliit na Winnie. Si Jiang Wei, na nasa labas ng silid. Narinig niya ang lahat ng mga usap-usapan at sa wakas ay nalaman kung gaano kalaki ang halaga sa kanya ng kanyang guro sa kanyang puso. At tapos ng ilang sandali, nakatulog siya. Habang, nang lumabas ang kanyang guro, sinabi niya sa kanya na tiyak na makakapasok siya sa akademya. Kinabukasan, nagpaalam si Jiang Wei sa kanyang mga magulang habang papunta siya sa Royal Academy kasama ang kanyang guro. Gayunpaman, subalit, hindi sila kumuha ng anumang karwahe at naglakad lamang mula umaga hanggang gabi. Tinanong ni Jiang Wei kung gaano kalayo ito. At nalaman nila na meron pa silang 1,000 kilometro na malayo, kaya nagtanong siya ng may pagkabahala, bakit hindi nila magamit ang mahika para makarating doon ng mas mabilis. Kaya sinabi ni Mr. Shu na tuturuan niya si Jiang Wei ng mahika ng pakikipaglaban habang patungo sa kabisera. Natuklasan niya na ang spell na kanyang matututunan ay ang Holy Bind Spell at ang banal na espada ng paghihiwalay na salamangka. Kaya nagpatuloy siya sa kanyang pangkaraniwang gawain patungo sa kabisera.
At pagkatapos ng hindi alam ng Diyos kung gaano katagal, nakarating sila sa kabisera at nakita ang kapansin-pansing akademya ng Royal Intermediate Magic. Pagkatapos ay binisita nila ang merkado, kung saan nakakita sila ng mga itlog ng halimaw at iba't ibang uri ng mga sandata. Kaya, nabighani si Jiang Wei at pinili ang isang itlog at isang magic wand. Nagdulot ito ng sakit sa puso kay Mr. Shu dahil nagkakahalaga ito ng femfeed ginto. Ang katumbas ng kalahati ng kanyang taunang kita kinabukasan. Isang araw, maaga silang gumising at pumasok sa akademya at nakita ang maraming estudyante na noble na nakatingin sa kanya ng kakaiba dahil napansin nila ang kanyang karaniwang estadistika. Pagkatapos, may pahayag na umugong sa buong akademya na nagsasabi sa lahat ng mga examinee na manahimik at pumila para sa pagsusulit. Pagkatapos ng isang oras ng pagpila, 1503, lumabas ang numero ni Jiang Wei. Nagbulungan pa nga ang mga guro tungkol sa isang karaniwang tao tulad ni Jiang Wei na nagtatake ng pagsusulit. Gayunpaman, sinabihan si Jiang Wei na ilagay ang kanyang kamay sa kristal para masuri ang kanyang potensyal. At sa sandaling ginawa niya ito ay nagliwanag na nakikasilaw ng mga ilaw. Na nagulat ang mga guro dahil sinabi nila sa kanya na pumasa siya sa unang pagsusulit. Sa hapon, dinala ang lahat ng mga nag-examine na pumasa sa unang pagsusulit sa test lugar ng pagsusulit. Sa bawat site ay may 5 mga examinee. Nakita ni Jiang Wei na karamihan sa mga examinees ay intermediate mages. Nang turn naman ni Little Wei, nag-release siya at nag-cast ng kanyang light spells. Nagulat ang guro sa omnidirectional defense magic mula kay Jiang Wei. Kaya, tinanong nila kung saan niya natuklasan ang gayong spell. Sinabi ni Jiang Wei sa kanila na ang spell ng shield na ito ay nilikha niya. At hindi lamang itong omnidirectional na kalasag na ito nagtatanggol, ngunit maaari rin itong mag-reflect ng mga atake pabalik. Kaya, siya ay tinawag na henyo ng mga guro sa pagsusulit na iyon at madali siyang pumasa sa pagsusulit nang matapos niya ang pagsusulit. Nakita niya ang sapatos ng isang guro na naghihintay sa kanya sa labas. Kaya pumunta siya at ipinasa ang mabuting balita. Ngunit sinabi pa rin sa kanya ng kanyang guro na hindi pa siya dapat magdiwang ng maaga dahil may huling pagsusulit pa silang natitira. Ngunit sa loob, siya ay masaya dahil pinuri ng Royal Academy ang kanyang estudyante. Kinabukasan, tinawag si Jiang Wei ng mga proctor at sinabing siya lang ang magi ng liwanag sa pagsusulit at tinanong kung maaari nilang subukin ang kakayahang depensibo ng kanyang sariling ginawang spell. Kaya, inaktibo niya ang kanyang Divine Guard at inatake ng mga spell mula sa mga proctors. At matapos ang ilang sandali ng pag-iwas, gamit ang mga teknik sa paggalaw na natutunan niya, ibinasa niya ang pagsusulit. Pagkatapos ay tinanong ng isa sa mga tagapagsuri kung ang mahika ng liwanag ba ang kanyang major o mahika ng espasyo. Dahil ang kanyang mahika sa kalawakan ay kasing husay ng kanyang mahika sa liwanag, nahihiya. Sinabi ni Jiang Wei na ang kanyang pinakamahusay na kakayahan ay ang pagtakas at pag-iwas. At katulad nito, naipasa niya ang pinal na eksaminasyon. At habang naglalakad sa labas ng akademya, nakasalubong niya ang isang lalaki na may kulay kahel na buhok na mukhang malungkot. Kaya tinanong niya kung hindi ba siya pumasa sa pagsusulit. Ngunit sinabi niya sa kanya na ginawa niya ang kabaliktaran at nagpakita ng mabuting pagsusulit. Kahit sinabi ng kanyang guro na huwag galingan masyado sa pagsusulit. Kaya sinabi ni Jiang Wei na hindi rin kasing kakaiba ng kanyang guro siya. Kaya tinanong niya kung gaano haganda ang kanyang ginawa sa pagsusulit para maramdaman niya na masama. Ang lalaki ay sumagot, nag-reply. Sinabing niya na nabasag niya ang record at mas mabilis siya ng 4 segundo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nakilala nila ang isa't isa. At ang lalaki ay nagpakilala rin bilang si Cider, mayor ang fire magic at minor ang wind. Tulad lang noon, sila ay naging mga kaibigan. Kinabukasan lumabas ang ranggo ng exam at si Jiang Wei ay pangalawa habang ang una ay isang tinatawag na Heilong Yang. Masaya si Jiang Wei dahil hindi siya ang una. Dahil ito ay magpapahirap sa kanya sa mga maharlika. Pero hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan dahil inanunsyo ng isang guro na gumamit si Heilong Bang ng hindi patas na paraan para pumasa sa pagsusulit. At dahil doon ay tinanggal sa ikatsema na ranggo bilang parusa na ginawa ni Jiang Wei ang unang ranggo ng mag-aaral para sa mga freshman. Alam ni Little Winnie na malalim siya sa kahihiyan. Tinanong ng kanyang kaibigan na Cider kung hindi siya pumasa dahil sa kanyang fucked up itsura. At nang malaman niya ang ranggo ni Jiang Wei, nagulat siya at pinati niya ito na nagdala ng pansin ng mga mainggit na nobyo kay Jiang Wei mismo. Kaya wala siyang ibang mapagpipilian kundi tumakas mula sa lugar. Kahit kagat, marinig niya ang mga anak ng maharlika na hinahamon siya sa duel. Paralan. Nang pumasok siya sa kanyang dormitoryo, nareklamo siya sa kanyang guro, ngunit pinuri lamang siya ng kanyang guro at sinabing hindi siya maaari maging duwag. Pagkatapos sinabi niya na bukas ng akademiya ay magdaraos ng isang sparring event kung saan ang panalo ay makakakuha ng 15 puntos. At ang talunan ay makakakuha ng 30 puntos. Kinabukasan, hinugot ni Jiang Wei ang kanyang mga loto at hindi inaasahang nagkatugma laban kay Cider. Sa una, iniisip ni Jiang Wei na matalo sa kanya dahil gusto niyang bawasan ang kanyang limelight. Ngunit naalala kung paano Cider pinahawak niya ang pansin ng mga bata ng nobyo. Ginawa niya itong nais na talunin ng Cider at maghiganti. Gayunpaman, si Maki na kilala rin bilang Cider ay hindi lumitaw sa entablado. Siya ay nagtatago sa karamihan, ngunit sa ilalim ng presyon mula sa mga tagapagsalita sa karamihan, si Maki, o mas kilala bilang Cider, ay pinilitang pumunta sa entablado. Agad na nagmakaawa ng tawad si Cider para sa pangyayari kahapon. Ngunit sinabi ni Jiang Wei sa kanya na mapapatawad siya kung tatanggap siya ng bugbog. Kaya nagsimula ang labanan na may 4 na fireballs na papalapit kay Jiang Wei. Ngunit ginamit ni Jiang Wei ang kanyang kakayahang teleportation at pinagpatong-patong ang chick mula kay Maki. Kaya, hindi rin nagpigil si Maki at gumamit ng mas malalakas na salamangka. Ganon din si Jiang Wei dahil tinawag niya ang mga blades ng liwanag. Pinuri ng mga hukom ang 2 estudyante. At kaya ang mga meteor ng apoy niya at mga blade ng liwanag ay nagkasalpukan. Parehas na nasa kanilang hangganan ng mga partido. At ganon din si Jiang Wei dahil naubos ang kanyang kapangyarihan kahit na mas mataas ang rate ng kanyang pagpapahinga. At sa huli, sumuko si Maki
dahil si Jiang Wei lamang ang natirang nakatayo at sumunod dito, nahulog din si Jiang Wei sa lupa dahil sa pagod. Pagkatapos ay kinuha ni Mr. Xu si Jiang Wei at dinala sa kanyang dorm. Pagkagising, sinabi ng kanyang guro na nagbayad na siya ng kanyang matrikula para sa semester na ito at aalis para sa Shuda Kingdom. Malungkot si Jiang Wei nang marinig ito. Pagkatapos ay binigyan siya ni Mr. Xu ng pouch ng barya bilang kanyang pang-emergency na pera. Pagkatapos ay hinala ni Mr. Xu sa kanya na kunin ang itlog ng halimaw na dala niya noong araw na yun. Kaya kinuha ni Wei ito habang tinutulungan siya ng kanyang guro na mapisa ito. Sinunod niya ang utos na ibinigay ng kanyang guro at nagkasundo sa itlog. At saka lumabas ang isang puting ahas. Sinabi ng guro na ito ay isang lumalagong uri ng mahiwagang hayop na hindi pa nakita sa huling 100 taon at walang hanggan ang potensyal ng lumalagong uri ng hayop. Dahil kasabay nito ang paglaki ng kanyang amo, binigyan niya ng babala si Jiang Wei na huwag ipaalam sa iba tungkol sa hayop na ito dahil sobrang bihira ito at magbubunsod ng inggit mula sa mga nobyo. Pagkatapos ay pinangalan ni Jiang Wei ito bilang Xiaojin at pinakain ng kanyang sariling enerhiya. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang guro at nagparehistro para sa klase. Ngunit sinabi sa kanya ng guro na dahil sa kanyang natatanging pagganap, hindi siya makakapag-attend ng klase. Siya ay inilagay sa 2nd taon ng klase. Hinikayat din ng guro siya na mabali ang record ng pagiging pinakabatang mahusay na mahiko sa kanyang kwarto. Natuklasan niya na wala siyang kasamahan sa kwarto ng dormitoryo, kaya umupo siya at nag-meditate at biglang dumating ang kanyang bagong kasamahan na isang estudyanteng 2nd taon at sinubukang hamunin siya. Ngunit hindi siya nagpa-provoke at sinabi niyang kilalanin niya ang lalaki bilang kanyang senior. Sa klase, ipinakilala si Jiang Wei at si Make bilang mga bagong mag-aaral sa 2nd taon. Pagkatapos ng klase, dumating ang kanyang kasamahan sa kwarto at sinabihan si Jiang Wei na gawin ang kanyang mga tungkulin na nagdulot ng galit sa kanyang kaibigan na si Make. Kaya ipinakita ni Make sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan na nagpatakot sa bully. Kaya ginamit niya ang pangalan ng kanyang ama na siyang Primer Ministro. Pero hindi natatakot si Make. Pagkatapos ay may lalaking dumating at sinabing hindi sila pinapayagang mag-away sa campus. Nagpakilala siya kay Jiang Wei bilang kinatawan ng mga estudyante ng 2nd taon. Pagkatapos ay nagpunta siya at si Make sa silid-aklatan ng paaralan upang magbasa ng ilang aklat ng mahika. Sa gabing iyon, pumunta siya sa isang liblib na lugar upang mas malapitan ang tingnan ng halimaw na ito. Pagkatapos, lumabas ang isang tao mula sa mga palumpong habang sinasabi niya na kailangan ni Jiang Wei na gamitin ang kanyang puso upang makausap ang mahiwagang halimaw. Kung hindi ito maiintindihan ang kanyang sinasabi. Takot si Jiang Wei, ngunit ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang isang light mage. Wala nang ibang pagpipilian si Jiang Wei dahil nakita na si Xiaojin, kaya ginawa niya ang sinabi ng matandang lalaki at sinabihan si Xiaojin na magpalabas ng isang spell ng light arrow. Sa awa naman, nagawa niya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Xiaojin na gamitin ang salamangka, kaya pinasalamatan ni Jiang Wei ang lalaki. Na kung saan tinanong siya ni Jiang Wei kung gusto niyang matuto ng mahika mula sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito at tumakas sa lugar. Nagulat ang lalaki dahil maraming tao ang gusto maging kanyang disipulo, ngunit tinanggihan niya sila. Ngunit nang mayroon siyang gustong maging alagad, siya ang tinanggihan sa halip. Sa dorm, nagnilay-nilay si Jiang Wei sa kanyang pagtulog habang sumasayaw ang enerhiyang liwanag sa paligid niya. Kahit si Xiaojin ay nagsimulang lumaki dahil sa presensya ng purong esensya ng liwanag. Kinabukasan sa oras ng almusal, kumakain si Jiang Wei ng buon pagkatapos ng buon sa kapihan na parang walang bukas. Kaya sila'y nahuli sa kanilang klase. Kaya sinabi ng guro na dumating sila ng hindi bababa sa 30 minuto na mas maaga mula sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng klase, naging ngayong campus dahil sa usapan ng mga lalaki tungkol sa isang babae na may kulay abong buhok. Kahit si Make ay nabighani. Ngunit hindi pinansin ni Jiang Wei ito at bumalik sa isang liblib na lugar upang praktisin ang kanyang mahika. Ngunit matapos mag-ensayo ng ilang sandali, narinig ni Jiang Wei ang boses ni Make. Mukha siyang bugbog sarado. Kaya ginamit ni Jiang Wei ang kanyang spirit restoration spell upang pagalingin si Make at tinanong kung ano ang nangyari. Inilarawan ni Make kung paano niya sinusubukang makuha ang kagandahan, ngunit binugbog ng isang lalaki sa kanyang tabi. Sinabi niya rin na sa hinaharap, dapat pagalingin siya ni Jiang Wei tuwing siya ay mabugbog. Mamaya, sinabi ni Make kay Jiang Wei na ang lalaki sa tabi niya ay kanyang nakatatandang kapatid na kinatawa ng mga estudyante ng ika-4 na taon. Kinabukasan ng si Jiang Wei ay natutulog sa kanyang klase tulad ng karaniwan, kaya napansin ito ng guro at tinanong siya tungkol sa malayo-ang teleportasyon. Kaya nagising ang antok na si Joe at ipinaliwanag ang lahat ng detalye na nagdulot ng papuri mula sa guro at gaya ng palagi pagkatapos ng klase, sinusuri ni Sing Wei ang kanyang espiritong hayop habang ang parehong matandang lalaki ay sumisilip sa kanyang mga aktibidad. Habang tumatagal, lalo niyang napagtanto na hindi siya nag-iisa. Lalo siyang nabighani sa talento ni Jiang Wei, 3 buwan ang lumipas. At sa panahong iyon, nag-improve ang kanyang mga kasanayan. Ngunit mas mabilis lumaki si Xiaojin at kasabay na ng antas koordo na mahiwagang mga hayop. Ang pinakakakaiba, lumaki si Xiaojin ng maliit na sungay sa kanyang ulo. Samantala, sinisikap din ni Make na maging mas malakas para ma-impress ang kanyang crush dahil sinabi sa kanya ng kapatid na lalaki ng babae na kailangan niyang matalo ito bago siya manligaw sa kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal at nakilala na ni Jiang Wei ang kapatid ng babaeng yon, babae. Pagkatapos ay nalaman niyang ang pangalan niya ay Hai Ruixing, katulad ng pagsasabi ni Jiang Wei sa kanyang pangalan. Tinanong ni Hirishing kung siya ang laging nagpapagaling kay Maka matapos bugbugin nito siya. Nakita niya muli ang kanyang kaibigan na si Maka na sapat na matapang upang ligawan ng kapatid na babae ng lalaki. Nagalit ang lalaki. Galit at tinanong kung si Jiang Wei ay sapat na malakas upang magpagaling ng kanyang sariling mga sugatin. Ngunit sinabi ni Jiang Wei na siya ay mahina at isang baguhan at nagmakaawa para sa awa. Gayunpaman. Subalit, nagpumilit ang lalaki kaya wala nang ibang pagpipilian si Jiang Wei. Sa pagkakataon ng kompetisyon, ginamit ni Jiang Wei ang kanyang spatial magic para kunin ang staff na kanyang itinago sa kanyang space storage.
At ang baliw na lalaki ay nagsimula din ng kanyang mga pag-atake gamit ang mga fireball. Ngunit madali silang iniiwasan ni Jiang Wei at nagteleport siya sa likod niya. At ginamit niya ang kanyang banal na espada slash. Kaya naman naging seryoso ang lalaki at ginamit ang kanyang pinakamahusay na kasanayan. At ginawa rin ni Jiang Wei. Ngunit si Jiang Wei ay kalmado at sinusubukang gabayan ang kanyang mga light elements. Ngunit naintindihan niya na ang kanyang Divine Guard ay hindi magagawang ganap na harangin ang pag-atake. Kaya nakipag-usap siya sa kanyang elemento ng may mas malapit pang pakiramdam. Pati na rin ang kapatid na babae ng lalaki ay nagpapahayag sa kanyang kapatid na tumigil. Wala siyang ibang mapagpipilian. Tumawag si Jiang Wei kay Xiaojin at pinasabog niya ito gamit ang kanyang spiritual na pana. Pero saka naman lumabas si Hai Ruixing kasama ang kanyang halimaw na nasa antas 6. Kaya si Xiaojin ay binugbog at tinapakan ng tigre. Pagkatapos, sinabi ni Hai Ruixing sa kanyang halimaw na tumigil, ngunit hindi ito sumunod. Sa halip, ito ay nagpakulo kay Xiaojian. Sa gitna ng pagkagulat at takot ni Jiang Wei, sinabi ni Hai Ruixing na ang kanyang beast ay hindi sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay umubo ng dugo si Jiang Wei at nawalan ng malay. Nagising si Jiang Wei sa infirmary at nakita niya si Hai Yuexing na nagsabing sila ay nagsusori at dahil sa halimaw ni Jiang Wei ay isang lumalagong uri, ito ay pinatay ng ranggong halimaw ng kanyang kapatid. Binigyan nila siya ng isang kahon at sinabi ni Ma Kei sa kanya na hahanap siya ng isang mas maayos na halimaw para sa kanya, ngunit hindi nasiyahan si Jiang Wei at sinabi sa lahat na iiwanan siya ng nag-iisa. Pagkatapos, binuksan niya ang kahon kung saan nakita niya ang patay na katawan ni Xiaojin. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang healing skills ng paulit-ulit upang buhayin si Xiaojin. Pagkatapos, dumating ang boses ng matandang lalaki na nagsabi sa kanya na walang silbi ito at tinanong kung ano ang gagawin ni Jiang Wei para sa kanya kung mabuhay niya si Xiaojin. Naniniwala si Jiang Wei, naniniwala sa kanya at binigay kay Xiaojin sa kanya. Pagkatapos ay sinuri ng matandang lalaki si Xiaojin. Nagtanong si Jiang Wei kung maaaring mabuhay muli si Xiaojin o hindi. Sumagot siya, sinabi na ito'y aasa kay Jiang Wei. Pagkatapos ay dinagdag niya na kailangan ni Jiang Wei na ibigay ang kalahati ng kanyang buhay kay Xiaojin para mabuhay ito. At pagkatapos mabuhay, ito ay magiging bahagi ng kanyang sariling katawan. Kaya kung ito'y mamamatay, maaaring makapekto ito sa kanyang sariling habang buhay din. Ngunit pumayag pa rin si Jiang na ibahagi ang kanyang buhay kung ito'y makakapagpabuhay kay Xiaojin. Pinuri ng matanda ang kanyang desisyon at sinabi niya na hahanap siya ng paraan upang mabawi ang kanyang buhay sa hinaharap. Pagkatapos ay lumikha ang matandang lalaki ng isang bilog ng mahika at sinabihan si Jiang Wei na ilagay si Xiaojin dito. At sumunod si Jiang Wei at binigkas ang ilang ipinagbabawal na salamangka na itinuro sa kanya ng matanda. Dahan-dahang naramdaman niya na siya at si Xiaojin ay naging isang nilalang. At unti-unti siyang nanghina at natulog. Nang siya'y magising. Nang magising siya, naramdaman niya ang buhay na puwersa ni Xiaojin. Ibig sabihin buhay na muli si Xiaojin. Nakita ni Jiang Wei ang matandang lalaki na nagdala ng kanyang pagkain. Nagpasalamat si Jiang Wei sa matandang lalaki dahil pinakita niya ang paraan para mabuhay muli si Xiaojin. Kumain naman si Little Wei ng isda. At nalaman niya na natulog siya sa buong linggo. Naging mausisa siya kung sino ang matandang lalaki, kaya nagtanong siya. Nagtanong at sumagot ang lalaki. Sinasabing ang pangalan niya ay Lao Landi. Tinanong ni Ji Laolan kung nais pa ni Jiang Wei na maging kanyang disipulo. At agad na tinanggap ni Little Wei at sinabi niya na gusto niyang maging mas malakas. Ngunit sinabi ng matandang lalaki sa kanya na dapat siyang maging isang mapanuring Grand Magister para mabayaran siya. Agad itong tinanggap ni Little Wei nang hindi nauunawaan kung ano nga ba ang Grand Magister. Ang matandang lalaki ay nasiyahan at sinabing tutulungan niya si Jiang Wei na makakuha ng bakasyon mula sa kanyang mga akademikong klase para maturuan siya nito ng personal. Siya, pagkatapos ay natuklasan na ang matandang lalaki na si Laolan ay talagang ang dekano ng akademya at ang karangalang vice-presidente ng Unyon ng mga Magister. Nagulat si Little Winnie dahil napakalakas ng kanyang guro. Pagkatapos ng isang buwan ng pahinga, si Jiang Wei ay tuluyan ng gumaling. Sa unang klase na ginanap ng dekano, si Laolan, nagreklamo si Jiang Wei, sinasabing hindi niya kayang pahusayin ang kanyang kapangyarihang mahika. Sinabi naman ni Laolan sa kanya na kailangan ng isang mahiko na maging likido mula gas ang kanyang lakas kaysa sa lalong pagpapalakas. Pagkatapos magpaliwanag ng kaunti, sinabi niya kay Jiang Wei na gamitin ang parehong konsepto sa kanyang mga mahika at meditasyon. Siya was alayan chinyas Jiang Wei, gimaunaan ang natitira sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, naintindihan ni Jiang Wei ang mga salita ng kanyang guro at sinubukan niyang i-compress ang kanyang enerhiya sa isang bagay na mas makapal, ngunit mas mahirap ito kaysa sa sinabi. At nagsimula siyang tawagin ang mga light elements ng mga tiyuhin at tiyahin na parang mga kapitbahay nila at hinihiling sa kanila na magtipon-tipon syempre. Siya lang ang nag-uusap sa mga light elements sa ganong paraan. Sa wakas, nagawang niya napigaan ang mga elemento sa kanyang imbakan ng enerhiya. Medyo inantok siya pagkatapos nun, kaya natulog siya. Nang magising siya mula sa kanyang pagtulog, natuklasan niya na ang mga sobrang puwang na nalikha pagkatapos makompress ay napuno ng enerhiya na may malapot na form. Subalit, hindi niya alam kung gaano kasindak ang kanyang guro nang makita si Jiang Wei na nagtitipon ng kanyang enerhiya sa maikling panahon. Ngunit alam ni Dean Laolan na hindi pa nangyayari ang ganitong bagay. Kaya pininch niya ang pisngi ni Jiang Wei at inakala ni Jiang Wei na siya ay pinaparusahan dahil sa pagtulog sa kalagitnaan ng klase. Sinabi ng kanyang guro sa kanya na tumingin sa salamin at ginawa ni Jiang Wei ang sinabi sa kanya at pakiramdam niya ay naging mas gwapo siya kaysa dati. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na ito ay resulta ng kanyang maagang pagkondensa ng kanyang enerhiya at hanggat alam niya, si Jiang Wei ang pinakabatang tao na umabot sa antas na ito sa ganyang edad. Tinanong ni Jiang Wei kung gaano katagal bago mapalakas lahat ng kanyang enerhiya at nalaman niya na aabutin ito ng halos isang buwan. Kaya binigyan siya ni Dean ng takdang aralin na kumpletuhin ang kanyang kondensasyon sa loob ng isang buwan at umalis, naiwan. Kaya mula noon, nag-meditate siya araw at gabi gamit ang teknik ng meditasyon na nagpapahintulot sa kanya na mag-meditate kahit na paggabi.
Pagkatapos ng halos isang buwan, magiging ganap siyang malinis. Ang kanyang mga maliliwanag na espiritu ay lubos na naipit sa isang solidong form. At pagkatapos noon, sinubukan niya masipsip ang mas maraming light elements. Subalit hindi niya magawa. Pagkatapos, nagising si Xiaojin mula sa kanyang malalim na pagtulog at nagsimulang sumipsip ng mga light elements sa kanyang katawan, enerhiya, gumagawa ng karagdagang espasyo para sa mga bagong ilaw na enerhiya. Pagkatapos ay nagawang niya itong kompresahin sa isang solidong ginto na bola. Masayang sinabi niya sa kanyang guro ang magandang balita. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang guro na hindi pa siya tunay na manggagaway at ipinaliwanag sa kanya na ang kulay ng orb para sa lahat ng mga manggagaway ng liwanag ay ginto at kailangan nilang gawing malinaw na ginto ang kanilang gintong globo. Mamaya, idinagdag ng Dean na mayroon lamang siyang isang gintong globo habang ang isang Grand Magos ay may 6 na malinaw na gintong globo at ang layunin ni Jiang Wei ay magkaroon ng 6 na transparent na ginto orbs. Bago umalis ang dekano, sinabi niya kay Jiang Wei na maghanda para sa kompetisyon sa loob ng 7 araw. Kapag si Jiang Wei ay nag-iisa, tinawag niya si Xiaojin. Ang lumabas ay isang puting ahas na may 2 gintong sungay at isang katawan na higit na malaki kaysa kay Jiang Wei mismo. Kinabukasan, sinimulan ng kanyang guro na turuan siya ng mga advanced na technique ng magic. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang bato na nahati sa kalahati ng walang anumang chant. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay hindi advanced na mahika, kundi ordinaryong mahika. Ngunit ang kanyang kahusayan sa mahikang iyon ay umabot sa napakataas na antas na nagbigay daan sa kanya upang hatiin ang mga bato. Tulad niyan, lumipas ang 1 linggo at lumapit ang araw ng kompetisyon. At natuklasan niya na ang nangungunang 100 na mag-aaral ay makakakuha ng bakasyon para maglibang. Ang nasa unang pwesto at pangalawang pwesto ay maaaring direkta ng pumasok sa Advanced Royal Academy matapos makapagtapos. At ang kampyon ay makakakuha rin ng 100 diamond coins. At kung hamunin ng isang estudyante ang mga kampyon ng mas mataas na taon, kung gayon, makakakuha sila ng dobling pabuya. Ang layunin ni Jiang Wei ay talunin si Hai Siring sa pagkakataong ito at manalo ng kampyonato. At dahil dito, hindi siya nag-aksaya ng oras at ginawa ang kanyang mga kaya upang magamit ang kanyang oras. Pagkatapos ay narinig niya ang kanyang guro na tinatawag siya sa pamamagitan ng telepathy. Kaya lumabas siya. Saan binigyan siya ni Dean Laolan ng bagong pares ng damit. Sinabi niya na ang mahiwagang balabal ay ipinasa mula sa kanyang sariling guro. Ngunit nakita ni Jiang Wei na masyadong malaki ang balabal. Ngunit nang isuot niya ito, bagay na bagay ito sa kanyang maliit na katawan sa pamamagitan ng automatikong pagliit. Pagkatapos ay nalaman niya ang kanyang numero ng grupo sa kompetisyon. Makikipagkompetensya siya sa grupo 11. Sa unang laban, nanalo siya laban sa mage ng hangin na kalaban at nagpatuloy sa pagkakapanalo ng mga laban gamit ang isang atake. Ngunit pagkatapos ay nakaharap siya sa isang kakaibang lalaki na mukhang sobrang baliw. Maging ang kanyang mga apoy ay baliw. Rin, nang hindi siya kayang talunin ng lalaki, sinunog niya ang kanyang habang buhay para gamitin ang antas 7 na mahika. Kaya, sineryoso rin ni Jiang Wei at ginamit rin ang antas 7 na mahika at madaling tinalo siya. Ngunit kinalaunan ay pinagalitan siya ni Dean dahil sa pagpapakita ng kanyang level 7 na kapangyarihan ng maaga sa kompetisyon. At tiyak na, walang mag-aaral mula sa 2 taon ang naghamon kay Jiang Wei pagkatapos ng laban na iyon. Sa semifinal, hinamon ni Jiang Wei si McKay at sa wakas ay nakita ni Jiang Wei kung gaano kalakas si McKay. Mamaya, inilantad niya pa ang isang napakalakas na sandata na ibinigay ng Vice Dean, guro ni McKay. Ang tungkod ng McKay ay maaaring palakasin ang kapangyarihan ni McKay. Sinusubukan ni Jiang Wei ang kanyang pinakamabuti upang matiis ang mga pag-atake. Sa puntong iyon, sa wakas sinabi ni Dean kay Jiang Wei na agad gamitin ang kakayahan ng kanyang robe. Sumunod si Jiang Wei habang sa pilitang pinalabas si McKay sa arena ng isang malakas na alon ng liwanag. Ganun na lang. Tinalo niya si McKay. Kinabukasan, nang siya'y magising, narinig niya ang isang hindi kapanipaniwalang balita na isang babae mula sa mababang uri ay gumamit ng isang uri ng mahika ng tubig na nagpahinto kay McKay sa paggalaw. Kaya natalo. Kaya agad na nagpunta si Jiang Wei upang makausap ang dekano at maunawaan ang sitwasyon. Ngunit sinabi lamang ng dekano na dapat sumuko na lamang si Jiang Wei bukas. Sinabi nilang Lao sa kanya na ang pangalan ng batang babae ay Hai Shuixing, ang pinakabatang kapatid na babae ng Hai Ruixing. At sinabi na ang pamilya Sing, pamilya Rui, ang pamilya at ang pamilya Niyo ay ang 3 pinakamatandang pamilya sa kaharian ng Ixia. At ang 3 pamilya ay may kapangyarihang maaaring may pasa lamang sa isang tao mula sa isa pa. At ang pamana ng pamilya Xing ay namana ni Hai Shuixing. At ang tagapagmana ay maaaring gamitin ang mahika 3 beses sa isang araw, ngunit ito ay sapat para sa isang kompetisyon. Kaya sinabi lamang ni Dean sa kanya na sumuko, ngunit hindi sumuko ng walang laban. Sa susunod na araw, nakita ni Jiang Wei ang batang babae na pinag-uusapan ng lahat. Agad na umatake si Jiang Wei matapos ipakilala ang sarili. Ginamit niya ang teleportation para lumipat sa likod at umatake. Pagkatapos ay patuloy siyang gumagalaw sa halang mga disenyo. At matapos gamitin ang maraming mga tricks sa maliit na batang babae, si Little Winnie ay nakapag-penetrate sa batang babae gamit ang kanyang golden arrow at lumabas ang dugo. Pagkatapos, ang mukha ng babae ay naging kasing pulo ng kamatis sa biglaang galit. Pagkatapos ay nakaramdam si Little Wei ng mga epekto ng misteryosong sumpa na tinutukoy ni Dean. Ginamit niya ang technique ng Water Dragon habang ito'y sumusugod sa kanya, ngunit siya'y na-paralyze ng kakaibang sumpa. Pero sa oras na ito, bigla ang kumilos si Xiaojin at nagpalabas ng isang golden beam ng liwanag, ilaw. Napansin ni Dean Laolan na kahawig ng kakayahan na ginamit ni Jiang Wei ang mga kakayahan ng lahi ng dragon. Ang lahi ng dragon ang pinakamakapangyarihang lahi sa buong kontinente at mas patalino ang mga dragon ng mataas na antas. Kaya, posible lamang na magtulungan kasama ang isang dragon. Ngunit kung ang dragon ay titingin sa tao bilang pantay, ang mga dragon ay bihira na lamang at mayroon lamang 300 na buhay na dragon sa kontinente. Bawat isa ay may haba ng buhay na 1,000 taon. At sa ganitong paraan, nagawang makaalis ni Little Wei mula sa kanyang kagipitan pagkatapos ng tulong ni Xiaojin na ikinagulat ng babae.
Pagkatapos ay nagteleport si Jiang Wei sa likod niya at ginamit ang kanyang pagkabigla upang itulak siya palabas ng arena. At sa wakas nagawa ni Jiang Wei na manalo. Kagad pagkatapos, natulog si Jiang Wei dahil sa kanyang pagod pagkatapos ng kapanapanabik na laban. Sa kanyang mga pangarap, nakita niya na siya ay sumasakay sa isang puting ahas na may balbas at mga paa. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtulog dahil ginising siya ng kanyang guro. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dean tungkol sa Golden Halo na tumulong sa kanya na ipagtanggol laban kay Haishui. Nagulat si Jiang Wei nang malaman niya na ginamit niya ang kapangyarihan ng Dragon Race. Kaya tinanong ni Dean kung nakipag-ugnay na ba si Jiang Wei sa anumang mga dragon bago siya pumunta sa akademya. Itinanggi ni Jiang Wei, sinasabi na si Xiaoyin lang ang nilalang na kanyang nakasunduan. Kaya tinawag ni Jiang Wei si Xiao Jin at tinanong kung talagang isang dragon si Xiao Jin. Ngunit sinabi ni Dean na ang mga dragon ay mayroong 2 paa, mga kuko, at mga paa, hindi katulad ng makinis na si Xiao Jin. Pagkatapos ay binasa ni Dean ang ilang mga libro at kumuha ng isang libro na naglilista ng mga tampok ng mga dragon. Sa librong iyon, inilarawan ang isang uri ng dragon na nagtutugma sa Xiao Jin. Tinatawag itong 5-talon golden dragon at ito ay ang hari ng mga dragon. Ang haba ng buhay nito ay mga 20,000 taon. Ngunit hindi masaya si Jiang Wei dahil kung tunay na ang tagapagmana ng Dragon King si Xiao Jin. Kung gayon, kakailanganin nito na lumipas ang hindi bababa sa 3,000 taon upang maging isang matanda. At sa panahong iyon, hindi na magiging parte ng mundong ito si Jiang Wei. Sabi pa ni Dean na mas mabilis lumaki si Xiao Jin kaysa sa isang dragon. At maaring ito ay dahil sa pagbabahagi ni Jiang Wei ng kanyang buhay na puwersa sa dragon. Si Jiang Wei ay na-excite. Ngunit sinabi ng dekano na kung ang kasalukuyang hari ng dragon ay gusto niyang mabawi ang kanyang tagapagmana, kailangan niyang ibalik si Xiao Jin dito matapos umalis ang dekano. Nag-iisip si Jiang Wei kung dapat ba niyang bisitahin ang kanyang mga magulang sa bakasyon. Nalaman din ni Jiang Wei na babalik na ang kanyang guro na si Shu sa kaharian ng Aixia. 2 araw pagkatapos, mamaya, sa wakas ay nakita na ni Jiang Wei ang kanyang guro na si Shu Wei. Pagkatapos ay tinanong tungkol sa kanyang mga magulang dahil binisita sila ng guro na si Hetsu bago pumunta sa akademya at nalaman na sila ay nasa mabuting kalagayan. Tumungo si Jiang Wei patungo sa kanyang tahanan kasama ang kanyang guro. Sa kanilang daan, napalibutan sila ng ilang mga tulisan na naghahanap ng pera. Si Ginoong Shu ay humarap at sinabi kay Jiang Wei na harapin ito. Ngunit itinanggi ni Jiang Wei kaya sinabi sa kanya ni Shu Yuxiu na kailangan niya makipaglaban sa tunay na buhay para makakuha ng karanasan. Matapos niyang bugbugin sila, si Jiang Wei at Ginoong Shushu ay sa wakas nakarating sa bahay. Niyakap niya ang kanyang ina pagkatapos makarating sa bahay dahil nagkaroon sila ng masaganang hapunan ng gabing iyon. Lumipas ang bakasyon ng mabilis. At muli na namang nagpaalam si Jiang Wei sa kanyang mga magulang at bumalik sa akademya. Sa kisap mata, 5 taon na ang lumipas. And ring to Midori and Pine Schlicks parating ni Jiang Xing upang mabuo ang isang mahika. Ning araw na iyon, tinawag siya ng dekano sa kanyang kwarto at sinabi na ayaw niya na magpatuloy si Jiang Wei sa Advanced Academy. Sinabi pa ng dekano na hindi siya makakarating sa pinakamataas na antas ng isang Grand Magus sa pamamagitan ng normal na pag-aaral. At sa loob ng libu-libong taon, walang Grand Magus na lumitaw sa kontinente. Marami na ang sumubok ng iba't ibang paraan para makabasag, ngunit wala ang nagtagumpay. Kaya nais ng Dean na unang maranasan at malibot ni Jiang Wei ang mundo bago siya sumali sa Advanced Academy. Jiang Wei ay na-excite sa biglaang pagkakataon na lumabas at mag-explore. Ngunit nagtagda si Mr. Dean ng 3 mga layunin para sa kanya at sinabi sa kanya na itaas ang kapangyarihan ng kanyang magical beast sa level ng Magister at pangalawa, kailangan niyang ehersisyo ang kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos ang pinakamahirap na layunin, sabi niya, ay hanapin ang isang alamat na artifact na tinatawag na banal na espada. Pagkatapos ay dinagdag niya na ang espada ay ang susi niya sa pagiging isang Grand Magus. Si Jiang Wei, na-excite, inamin agad na tinanggap ang mga layunin at ipinangako sa kanyang guro na matutupad niya ito. Sa kanya ngayon sinabihan na bisitahin ng Dean ang kanyang mga magulang sa loob ng mga 1 buwan upang ipaalam sa kanila tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran. At sa pagitan ng oras na ito, kailangan niyang mag-ensayo. Sinabi sa kanya ng dekano na dapat ito'y tumagal ng 2 taon. At kung hindi pa rin siya nakakumpleto ng mga gawain, kailangan niyang bumalik. Kinabukasan, nakita ni Jiang Wei si McKay at sinabi sa kanya ang ilang bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran at tinanong siya kung nais niyang samahan siya. Ngunit tumanggi si McKay. Sinasabi na hindi ito papayagan ng kanyang pamilya. Mamaya, muli si Jiang Wei mula sa akademya patungo sa kanyang tahanan kasama ang kanyang guro na si Launan. Ginamit ng kanyang guro ang magic ng hangin na lumikha ng ulap habang sila ay lumilipad patungo sa kanyang tahanan. Habang lumilipad, tinanong ni Jiang Wei kung maaari rin siyang matuto ng mga kasanayan sa paglipad. Sinabi ng kanyang guro na kailangan niyang matutunan ang mga kasanayan sa martial na pang-una klase para makalipad. Nang silang dalawa ay nasa bahay na, ipinaliwanag ni Mr. Lanlao ang lahat sa kanyang mga magulang ng maingat. Kaya sumang-ayon ang kanyang mga magulang. Sila ay pumunta sa likod bahay ni Jiang Wei. Patchin and Sai in Faz an Andadununo. Tundred and Dasendrog. Binigyan siya ng isang buklet na magpapabalik sa kanya sa paaralang kaagad. At nagbabala na dapat siya sa kanyang pinakamabuting kondisyon bago niya gamitin ang buklet na ito. Kung hindi, maaaring magkaroon ng pagkakamali. Sinabi rin sa kanya ang tinatansyang lokasyon ng alamat na espada at binigyan niya ito ng 1,000 na diamond coins. Pagkatapos ay tinukoy ni Dean ang kutsilyo na nakuha niya mula kay Make. Sinabi na ang kutsilyo ay napakalakas at matalas at dapat sapat para sa kanyang lakas kinabukasan. Isang araw, nagpaalam siya sa kanyang pamilya at guro at tumungo sa kaharian ng Tsuyuda upang hanapin si Jiwen, isang mabuting kaibigan ng Dean. Pagkatapos ng ilang panahon ng paglalakbay, nakarating siya malapit sa Shining Lake na nasa hangganan ng Shuda Kingdom. Ang tubig ng lawa ay napakatamis at malinaw, kaya nagpahinga siya doon ng sandali. Biglaan, nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na balabal.
Sa gitna ng mga ito, nakita niya ang isang babaeng may kulay lila na buhok at mata. At ang mga taong nakabalabalas ay nakapaligid sa kanya na parang pinoprotektahan siya. Pagkatapos, isa sa mga figura ay tumawag kay Jiang Wei dahil sa kanilang pagtitig. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na umalis dahil magpapahinga sila doon. Ngunit nagkunwari si Jiang Wei na nasaktan. At sa oras na ang babae ay magsisimula na turuan siya ng leksyon, pinigilan siya ng babaeng may pink na mata. At kapag siya'y nagsasalita, para itong hanging maaliwalas sa tenga ni Jiang Wei, kaya hindi umalis si Jiang Wei at doon natulog upang lalo pang mapakinggan ang kanilang mga usapan. Kaya inutos ng babaeng may kulay rosas na mata sa kanyang mga alipores na turuan siya ng leksyon, kaya isinagawa nila ang kanilang mga sandata at inatake siya. Ngunit gumamit siya ng mahika ng teleportasyon para makaiwas. Isa sa mga babae ay sumumpa sa propesyon ng mage, kaya medyo nagalit si Jiang Wei at nagpa siya na turuan ng mga babae ng leksyon. Subalit, ang kanyang mga light elemental na palaso ay pinutol ng martial chi ng babaeng may kulay rosas na buhok, kaya wala siyang ibang mapagpipilian kundi ipakita ang kanyang magagaling na kasanayan. Sigurado na ang lahat ngayon na si Jiang Wei ay isang light mage at nagulat sila dahil hindi pa sila nakakakita ng light mage sa kanilang buhay. At ang spell ni Jiang Wei ay hindi inaasahang nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa dapat nito. Pagkatapos ay nakita ni Jiang Wei ang babaeng may kulay rosas na buhok na nagpapagaling sa lahat gamit ang mga rosas na orb. Kaya tinawag niya itong isang kapatid at tinanong kung anong uri ng mahika ito. Subalit sinabi ng babae na may kulay rosas na buhok sa kanyang mga alipores na patahimikin siya. Kaya wala nang ibang mapagpilian si Jiang Wei kundi ang lumaban ng buong lakas. Pagkatapos, nakita niya ang itim na usok na lumalaki kada minuto sa labas ng kanyang banal na barrier. Alam niyang kung magpapatuloy ito, maaaring siya ay mabibitin sa itim na usok. Sa kagipitan, nakayanan niyang tawagin ang mga elemento ng liwanag palalo at pinutok niya ang kanyang enerhiya ng liwanag patungo sa mga cairns. Ngunit ang babaeng may rosas na buhok ay gumawa ng lila na energy ball upang iligtas sila. Enolosi Malls. Nakita niya ang mukha ng batang babae na may rosas na buhok na nawala ang maskara noong malakas na labanan. Sa panahong iyon, nakalimutan niyang tumakas. Iniisip kung paano maaaring mayroong ganito kagandang babae sa mundong ito. Subalit, ang matamis na mukha ay bumigkas ng maanghang na salita habang hinihiling niya sa kanyang guro na patayin si Jiang Wei. Pagkatapos ay dumating ang isang tao na may maskara ng uwak at tinanong kung sino ang umabala sa kanya. Sinuri ng lalaki si Jiang Wei at sinabing nakakagulat na makakita ng isang light mage dahil iilan lang sila. Pero sinabi ni Jiang Wei na mali ang impormasyon. Maraming light mage sa mundo. Also an almost sense means sangalalide. Ang figuro ay naguguluhan at nagsabi na hindi sila nakarinig ng ganitong bagay. Ngunit patuloy na sinasabi ng magandang dilaw na babae sa kanyang guro na patayin si Jiang Wei. Naintindihan ni Jiang Wei ang tunay na katauhan ng mga taong ito. Mga tao, habang nakakita siya ng itim na mahika na ginagamit. Nang mag-cast si Jiang Wei ng kanyang light spell, nalunok ng dilim na entity ang kanyang spell. Nakita na hindi niya kayang talunin ang kalaban. Ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-teleport at umalis sa silid. Spot. Nagulat ang lalaking uwak sa kung gaano kahusay si Jiang Wei sa space magic. Kaya naman talagang pinag-isipan ng lalaking uwak kung totoo nga ba ang balita na ang mga light mages ay pinakamahina ngayon. Ang lalaking uwak ay may sotamink, asong babae. Sinasabi na ang kanilang klan ng demonyo ay maaaring nasa panganib dahil maging ang isang batang paslit ay ganun kalakas. At dahil nakatakas si Jiang Wei, sigurado na kumalat ang balita ng pagsalakay ng demon clan sa mga tao. Kaya kailangan nilang itigil muna ang plano nilang mag-invade, sumang-ayon ng prinsesa. At sinabi sa kanila na mananatili muna sila sa Axia Kingdom para bantayan muna ang sitwasyon. Dan, sino ang lumilipad? Tumakas. Sumumpa na hindi siya ikakasal sa isang magandang babae dahil lahat sila ay mabangis. Matapos ang ilang sandali natagpuan niya ang isang nayon, kung saan sinabi sa kanya na may grupong mga tulisan na kamakailan lamang ay nagdulot ng mga problema sa hangganan ng kaharian ng siyuda. At ang mga sundalo upang ipagtanggol laban sa mga bandito ay kinuha sa sobrang mahal na presyo. Kaya sinabihan siya na dumaan sa Polima City. Matapos kumain ng marami, pumunta siya sa isang lawa na may malinaw na tubig para maligo. Ngunit nakita pa rin niya ang ilusyon ng pink na bitch na nagtatangkang patayin siya. At hindi mawala sa isip niya ang mukha niya. Pagkatapos maligo, pumunta siya sa Polima City kung saan pumunta siya sa Mercenary Union. Doon nakita niya ang maraming mga elf at dwarf. Kaya nang punan ni Little Wei ang isang form at isinulat ang kanyang Grand Mage rank. Nagulat ang resepsyonista at tinanong kung mayroon siyang sertipikasyon. Kaya ipinakita niya sa mga babae ang kanyang sertipikasyon mula sa Magic Association. Kung saan nakasulat na si Jiang Wei ang pinuno ng klase at exempted sa lahat ng mga pagsusulit dahil sa kanyang rango bilang Grand Mage. Sinabi niya sa kanya na dahil sa kanyang katayuan bilang Grand Mage, maaari siyang maging C-ranked agad. Kaya tinanong niya ang mga babae kung mayroong anumang gawain na kailangan ng isa na pumunta upang barilin ang kaharian. Nagmamadali siya at binusisi ang mga gawain sa pagitan ng oras. Sa oras na iyon, nakita ni Jiang Wei na ang pagtuklas sa banal na espada ay misyon din sa unyon ng mga mersenaryo. At ang babuya ay 1,000 diamond coins. Pagkatapos ay inirekomenda sa kanya ang isang gwardyang gawain kung saan kailangan niyang samahan ng isang grupo ng negosyo upang sila ay makatawid ng ligtas sa hangganan. Sa lalong madaling panahon, sumali rin ang iba pang mga tao nang hilingin ni Jiang Wei ang mga kasama. Natagpuan niya ang isang grupo ng 20 mga tao na nagmula sa kaharian ng siyuda. Pumayag si Jiang Wei, ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan nilang ihanda ang isang karwahe para sa kanya dahil siya ay isang magi at pisikal na mahina. At hindi siya nagiging bahagi ng kanilang kupunan, kundi nagtatrabaho lamang na kooperatibo at tumatawa sa kanila. Sa huli, sinabi niyang gusto niya ng 10% ng mga gantimpala. Ngunit tinanggap ito ng taong gabi bago lumisan. Siya ay kumain ng kanyang buong pagkain sa isang restaurant kung saan binigyan siya ng libreng pagkain kapalit ng kanyang autograph. Kunti lang ang may alam na ang autograph ngayon ng isang Grand Mage na iniisip nila na ibebenta lamang para sa isang diamond coin. Ibebenta ito sa hinaharap para sa milyon-milyong barya ng diamante. Agad na nakilala ni Jiang Wei ang taong kanilang isasakay. Ang kliyente ay medyo nagdududa sa pagiging dakilang maiga ni maliit na si Winnie.
Kaya ipinakita ni Jiang Wei ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan at tulad nito, tumaas ang kanyang katayuan sa grupong iyon at siya ay binigyan ng pinakamarangyang karwahe para sa kanyang gamit. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang katahimikan dahil nakasalamuhan nila ang isang malaking grupo ng mga bandido. Humingi ang mga bandido sa leader ng grupo na lumabas, kaya itinuro si Little Wei bilang isang Grand Mage. Pagkatapos, dumating din ang leader ng grupo ng mga bandido, isang Sky Knight, walang pagpipilian. Nagtaya si Little Wei sa leader na hindi siya matatalo, kaya tinanggap ng leader ang pusta at sinabi na ang wager ay dapat ang mga kalakal sa karwahe, kaya sila nagharap. At ito ang unang beses na lumaban si Little Winnie sa isang Heaven Knight. Patuloy siyang umiiwas sa mga espada at umaatake rin ng mga spell na hindi kailangan ng chant at sila ay pantay na nagtatagisan sa malapitang pakikipaglaban. Kaya wala nang pagpipilian ng kawal kundi pakawalan ng kanyang laban na hayop, isang tigre. Pero hindi siya sumalakay gamit ang tigre. Ngunit nag-fuse siya sa kanyang battle beast na naging armor para sa kanyang katawan. Nakita ito, naramdaman ni Jiang Wei na kailangan niyang gamitin si Xiao Jin muli kung ayaw niyang mawala at kaya pinakawalan niya si Xiao Jin. At nagulat siya sa laki ng paglaki ni Xiao Jin sa maikling panahon. Lumaki siya ng mga paa at pakpak. Natakot ang mga bandido at tumakas, pati na rin ang kanilang leader na nagulat at sumuko. Kaya tinawag pabalik si Xiao Jin. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ng grupo ng mga negosyante dahil hindi siya pinaniwalaan. Pagkatapos ay umalis si Jiang Wei kasama ang pinuno ng mga bandito patungo sa kanilang kublihan. Sa kanyang paglalakbay, nalaman niya na ang pangalan ng pinuno ng mga bandito ay Jian Hu. Nang pumasok si Jiang Wei sa kuta ng mga bandido, nakita niya ang mga matatandang babae at mga bata na naglalaro. Ang kanilang taguan ay maluwag at parang langit sa lupa. Siya ay inimbitahan sa bahay ni Jian Hu kung saan sila ay nag-usap. At nalaman ni Jiang Wei ang kwento kung paano naging pinuno ng mga bandito si Jian Hu. Si Jian Hu ay dating isang henyo na kabalyero sa kaharian ng Kyuda at nang siya ay 20 taon pa lamang, nakamit niya ang ranggo ng langit na kabalyero, sumali siya sa militar at umakyat sa ranggo ng mabilis. Naging kapitan siya ng isa sa 3 dragon battalions ng hukbo at may-ari rin ng pinakamalakas na dragon ng lupa sa 3 battalions. Ngunit namatay ang kanyang Earth Dragon habang sinusubukang iligtas siya sa panahon ng isang misyon. Kaya nawala niya ang kanyang posisyon sa hukbong sandatahan at tuluyan ang umalis sa hukbo. Nang magpalakad-lakad na walang patutunguhan, natagpuan niya ang nayong ito kung saan ang mga taga-baryo ay aktibong mga magnanakaw. At basta na lamang, naging pinuno siya ng mga bandito. Kaya nagkaroon si Jiang Wei ng isa pang kaibigan sa kanyang buhay. Kalaunan, nang ipinapakita na kay Jiang Wei ang paligid, tinanong niya si Jiang Hu tungkol sa mga teknik ng Knight na ginamit niya. Sinabi ni Jiang Hu na ginagamit niya ang teknik ng Dragon Accession na ibinigay ng kanyang ama, na kapatid ng kasalukuyang emperador ng Shioda Kingdom. Pagkatapos ay nalaman niya ang kanyang tunay na pangalan. Ito ay Jingyun Xiud. Nagulat si Jiang Wei na makakatagpo siya ng miyembro ng royal family ng Xiud Kingdom. Bago pa man pumunta doon, tinanong niya kung gusto ni Jiang Wei na matutunan ito. Tumango si Jiang Wei at nagsabi, ito ay makakatulong. Pagkatapos, inilarawan ni Jingyun ang teknik na nahahati sa mga antas at sinabing ito ay nagiging mahirap mula sa ika-4 na antas. At idinagdag niya na siya ay nasa ika-7 antas at parang ganun na lamang siya tinuruan ng teknik ni John na bawat umaga. Siya mismo ang magagabay kay Jiang Wei at ipinagbawal kay Jiang Wei na gumamit ng anumang mahika sa kanyang pisikal na ehersisyo. Siya ay tinuruan sa mga paraan na hindi maisip ng ibang mage. At sa hapon, magmumuni siya sa mga teknik ng pag-akyat ng dragon at sa gabi ay nagpapractice siya ng kanyang mahika. Nagtrain din siya ng malikain at pinagsama-sama niya ang kanyang aura ng gabi at mahika upang lumikha ng napakalakas na kapangyarihan. Binahagi niya ang kanyang mga natuklasan kay Jian Hu, kaya naging mausisa si Jiang Hu at gusto rin niyang matutunan ng mahika mula kay Jiang Wei. Ibinigay ni Jiang Wei kay Jiang Hu ang kaalaman sa mahikang liwanag at tinuruan niya kung paano tipunin ang mga elemento ng liwanag. Pinapahayag niya ang mga katangian ng mga elemento ng liwanag para maunawaan ni Jian Hu. Pagkatapos, habang itinuturo niya si Jian Hu, nadama niya na ang mga elemento ng liwanag sa paligid ay nagtitipon sa isang nakamamanghang bilis at nakita niya na ang kanyang gintong bilog na dati-rati kalahati lang na transparent ay naging ganap na transparent. Kahit sinabi sa kanya ng kanyang guro na aabutin ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 taon upang gawin niya ang ginto orb na ganap na transparente. Ang kanyang tanging maisip ay masaya ang mga element ng liwanag na tinuruan niya ang iba tungkol sa mga element ng liwanag. Kaya muling kinilala nila si Jiang Wei. Kaya naging si Jiang Wei ang ika-11 na magic scholar sa kontinente ng Qianwu. Sa labas, nagulat si Jiang Hu sa mga pagbabago sa katawan ni Jiang Wei at sinabi sa kanya kung paano siya naging isang magic scholar. Masaya si Jian Hu nang marinig ito. At ganoon na lang, 2 buwan ang lumipas na parang isang kisap mata. Sa panahong iyon, nakarating na si Jiang Wei sa antas 3 ng teknik ng Akyat Dragon at natuto rin si Jian Hu ng ilang basic na spell ng liwanag. Pagkatapos, dumating na ang araw ng pag-alis at si Jian na nagsabi sa kanya na suriin ang kanyang pamilya sa pagbaril ng isang kaharian at nagpaalam sila at muling naging nag-iisang manlalakbay si Jiang Wei. Patapos niyang pumasok sa kaharian ng Shude, nakakita siya ng mga kawal kahit saan. At dahil suot ni Jiang Wei ang uniforme ng mga bata na kawal, napakapopular niya sa mga tao ng Shude. Walang problema siya sa pagpasok at sa unang araw, nakita niya ang Earth Dragon Battalion na narinig niya. Kaya pumunta siya sa kanyang destinasyon, Akademya ng Royal Knights, upang hanapin ang Dean ng Knight Academy na sinabi sa kanya ng kanyang guro. Pagkatapos siya ay inhatid sa lugar ni Dean matapos ang mga pagpapatunay. Sa labas ng silid ni Dean, narinig nila ang galit na boses ng Dean habang tinuturuan niya ang mga estudyante. Pagkatapos ng ilang galit na sigaw, pumasok sila at nakita ang Dean. Pumati si Jiang Wei sa Dean. Ngunit sinabi ng Dean na maganda ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ng Knight Technique. Mabuti, at nag-alok na turuan siya ng Knight Technique. Pero sinabi ni Jiang Wei na
Baka hindi siya makaya na matutunan ng parehong Knight at Mage techniques. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang liham. Doon niya nakilala ang disipulo ng dekano, isang kalahating elf. Pagkatapos niyon, nagpunta sila para mag-lunch at kumain si Jiang Wei ng kanyang busog matapos kumain ng mga alimango sa mga araw sa daan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng dekano na sinabi ng kanyang guro na magsanay sa ilalim niya ng kalahating taon. Hindi natakot si Jiang Wei at tumango. At mula sa usapan, natutunan niya na ang kanyang bagong guro ay isang light knight at ang kanyang elf disciple na si Dongri ay magaling sa pagmamana at magagawang ilabas ang kanyang buong potential kung matututunan din niya ang magic arrows mula kay Jiang Wei. Kaya sinabi niya kay Jiang Wei at Dongri na matuto mula sa isa't isa. Simula sa ikalawang araw, hiningi ni Dean Wen kay Jiang Wei na gawin ng pisikal na pagsasanay kasama si Dongri. Ang paggawa ng push-ups, sit-ups at 5 km takbo ng walang anumang mahika ay naging kanyang pang-araw-araw na gawain. Itinuro rin ni Jiang Wei kay Dongri ang parehong pamamaraan na ginamit niya nung tinuturuan niya si John Hu. Ngunit natutunan ito ni Dongri na mas mabilis kaysa kay John Hu. Ang kahusayan sa panan ni Dongri ay kasing galing ng nabanggit ni Dean Wen. Sa loob ng 800 metro, siya ay nakakapasok sa mga pakpak ng mga insekto at ang gabi ay ang pinakamasayang oras para sa kanila dahil sila ay nakakapagpahinga sa oras na yon at parang bula, isang buwan ang lumipas. Pagkatapos, lumitaw ang isang batang babae na may asul na buhok, tinatawag na Dongri. Pumati rin si Dongri sa batang babae at tinawag siyang Hongshui. Pagkatapos, nagpakilala rin si Jiang Wei sa ilalim ng mausisang titig ni Hongshui. Pagkatapos ay iniwan niya si Dongri at Hongshui para sa isang pribadong usapan at nagpunta siya upang maglibot sa capital city. Pagkatapos ay natuklasan niya mula sa mga chismis na isang martial competition ang gaganapin sa susunod na buwan kung saan ang top 10 na mandirigma ay magiging kabilang sa Earth Dragon Battalion. Ngunit si Jiang, na may hinaharap na Dragon King bilang isang laban beast, hindi talaga interesado. Ngunit maaaring pag-isipan niya ulit kung sasali si Dongri. Balik sa akademya, tinanong ni Dean Wen tungkol kay Dongri. Kaya sinabi ni Jiang Wei na wala siyang malay na kasama siya ng isang babae na tinatawag na Hongwei. Tinanong ni Jiang Wei kung kilala ng Dean siya. Tumango ang Dean at sinabi na minsan dinala niya si Dongri sa isang royal na piging at doon niya nakilala ang batang babae na si Hongwei na pamangkin ng kasalukuyang imperatrice ng imperyo. Sa gabi, nag-usap sina Jiang Wei at Dongri sa tuktok ng bubong at nalaman ni Jiang Wei na nang nagde-date si Dongri kay Hongwei, may grupo ng mga batang maharlika na dumating at pinuli siya. Kaya, pinugbog niya sila. Ngunit lumabas na ang bata ay mula sa isang mataas na ranggong noble family. Tulad ng inaasahan, kinabukasan, dumating ang ama ng joke na anak ng mahalikang batang iyon na naghahanap ng paliwanag mula sa academy. Hinadlangan din niya ang gate ng academy kasama ang kanyang mga tao. Kaya lumitaw si Jiang Wei kasama si Dongri at nagprotesta. Nakilala sila ng marangal na lalaki. Kaya pinasalakay siya ng kanyang mga tauhan sa kanyang utos. Kaya wala nang ibang mapagpipilian si Jiang Wei kundi gamitin ang kanyang magic shield. At lumalabas na hindi lamang mataba ang fat noble, ngunit isa rin itong malakas na light knight. Ngunit hindi sumuko si Jiang Wei at handang lumaban. At sa panahong iyon, dumating ang Dean ng Knight Academy at nagtalo sa Noble Duke. Sa huli, sa utos ni Dean Wen, nagtipon-tipon ang mga nakatatandang mag-aaral ng akademya para labanan ng Duke at ang kanyang hukbo. Kaya ang Duke ay tumakas, nangangakong maghahain ng reklamo sa hari. Iniyarason kay Dongri and Jiang Wei ang kanilang Dean na bumalik mula sa Royal Court. Pagkatapos bumalik ni Dean, nalaman nila na inutos ng hari sa Duke Nymph at akademya na pumili ng pinakamahusay na kinatawan para lumaban sa nalalapit na torneo ng kaharian at ang koponan na may mas mababang marka ay kailangang humingi ng paumanhin sa ibang koponan. Sabi ni Dean na ang bawat koponan sa paligsahan ay magkakaroon ng 5 miyembro. In-encourage lang di Chimira ito sa timpengunang at simiramang kaya mas mababa ang ranggunin mga miyembro kumpara sa lahat na magpapartisipa. Nalaman din nila ang isang nakakagulat na katotohanan na ang panganay na anak ng marangal na nymph, isang malakas na knight, ay sasali rin. Lamin na sila de yoksing tunanok yung commander ng 7 battalion ng Earth Dragon ng Kaharian. Kinindawres sa rin mahirap parel palbangta and walis tangbay. Ngunit kahit na gayan, hindi sila masyadong natatakot. Inenobuayas to drawing in ni Jiang Wei si Dongri sa isang technique sa Magic Arrow. Nang sila'y nagtitraining, dumating si Dean Wen at ipinakilala ang kanilang mga kakampi na magiging bahagi ng kanilang 5 tao sa team. Ang una ay si Sean na halos maabot ang Sky Knight pero hindi nagtapos dahil gusto niyang matuto pa mula sa akademya. And si Qiang Tae ay ninawag na Kim Gay na kapareho rin ni Sean at ang huling isa sa tatlo ay tinatawag na Su Small na may lakas ng isang Sky Knight. Pagkatapos ng pakilala, umalis si Dean Wen at nagsimulang humanga si Dongri kay Su Small. Bigaw si ng kay Wei Jiang Wei na wari na marsning koponan ni Action Lighter. Kipinambuat si Kunan Lighter ay napili ayon sa kanilang lakas. Lahat sila ay sumangayon, ngunit tanging si Su Small lamang ang handang masubukan. Kaya, ibinakita ni Jiang Wei ang kanyang galing sa mga teknik ng teleportasyon at dahil dito, tinanggap ni Su Small si Jiang Wei bilang leader ng koponan. Pagkatapos ay minungkahi ni Su Small na dapat tawagin ang kanilang koponan na Team Halo dahil ito'y batay sa mahiwagang liwanag. Si Dean Wen ay bumalik na may karagdagang impormasyon tungkol sa baliksahan. Sinabi niya na mayroong higit sa 10,000 mga koponan na lumalahok. And may Jubalt exponent na quarter 10 rounds ng Nubenin. At ang koponan na may pinakamaraming tugma sa choice mga round ay pupunta sa susunod na yugto ng paligsahan. Sa panahon ng torneo, pinagtanggol ni Jiang Wei ang kanyang light shield laban sa mahika ng tubig at apoy. At pagkatapos ay nagkontra-atake ang natitirang mga miyembro ng koponan
at nanalo sa unang laro. Inisustinunay mo si Madalay. At dahil wala masyadong malalakas na kuponan, pasok ng madali ang Halo team ni Jiang Wei sa top 32. Nakita rin nila ang team na Windragon na pinamumunuan ng panganay na anak ng Duke Nymph. Abas ko binipiti ang koponan na yon may Sky Knights. Hindi pa na binanggit na ang paingay na anak ay hindi pa nagpapakita ng kanyang buong lakas. Nag-ausugkakt yung team Dara Halo and team ng Hari. Kung saan nakilala niya ang nakatatandang kapatid ni Jiang Hu. Kaya inilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan na nagulat sa kapatid ni Jiang Hu. Korn sabkom ni Jiang Wei at Karen Sepsin fakit Houston Lao. Aniwa o dingin, naapsinom tigin ay Frisbora, habang nagsisimula ang laro ay nabanggan ang light aura ang blood red aura. Si Jiang Wei ang tanging natirang nakatayo sa kanyang kuponan matapos ang salpukan na iyon dahil nasaktan ang natitirang mga miyembro. Kaya kinuha ni Jiang Wei ang kanyang staff at sinugod din ang kalaban ang Divine Fighting Chi at napilitang tawagin ang kanilang kaibigang hayop para magsanib dito. Nais ni Dongri na gamitin ang kanyang trump card upang talunin ang kalaban, ngunit sinabi ni Jiang Wei na kailangan nilang itago ang trump card na iyon para sa susunod na laban. Kaya simaw niya si Xiao Jin at iskad ni pumatay si Xiao Jin sa hayop na agila. Mamaya, nagising si Jiang Wei sa isang kama dahil sa kanyang pagkapagod at pagkawala ng malay sa arena. Dumating si Din Nguyen para batiin siya at sinabi na kahit hindi sila manalo ng kampyonato, maayos ito dahil nanalo na sila ng mga puso ng maraming kabataan sa paliksahang ito. Sa susunod na laban, nakaharap nila ang mas malakas na kalaban. Ngunit ginamit ni Dongri ang kanyang trump card at hindi pinagana ang lahat ng mga miyembro ng kalaban maliban sa leader. Ngunit lumalabas na napakalakas ng leader. Kaya hinarap ni Dongri at susmal siya habang naghahanda si Jiang Wei para sa isang salamangka. Hindi na ibalik ni Jiang Wei ang kanyang mahika sa isang gabi lamang na tulog at mayroon lamang siyang 70% ng mahika bago magsimula ang labanan. Ginamit ng kalaban ang kanyang thunder technique na nagpapasag sa kanyang espada. Ngunit itinulak din ito sina Dongri at Susmal. Kaya nagalit si Jiang Wei at nais na sindihan ang kanyang lakas ng buhay. Ngunit siya'y sinapak ni Din Wen habang dinala sa infirmary. Dahil dito, ito ang naging tanging laro na kanilang natalo hanggang sa oras na iyon. Nang magising siya, narinig niya na nabalitaan ng emperador ng Shiuda ang kanilang mahusay na labanan at tinanggap siya sa mga pasilidad ng medikal ng kaharian. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ni Jiang Wei na siya'y nagugutom. Kaya't pinagsilbihan siya ng masarap na pagkain na niluto ng mga royal chef. Pagkatapos, sinabi ni Din Wen sa kanila ang isa pang magandang balita na gusto silang makita ng hari. Kaya pagkatapos nilang lubos na makabawi, bumisita sila sa Royal Hall at nakita ang hari. Humanga ang hari sa koponan at parang gano'n na lang, natapos ang pagbisita at bumalik ang koponan sa kanilang akademya. At parang gano'n na lang, lumipas ang 3 buwan at panahon na para umalis si Jiang Wei. Bagamat hindi niya nais umalis, may misyong kailangan niyang tapusin. Mamaya, nakilala niya ang prinsipe ng kaharian ng Shuda, na kapatid rin ng Jiang Hu. Nag-usap sila tungkol sa Jiang Hu at sinabi ni Jiang Wei sa kanya na bigyan siya ng 1 taon at dadalhin niya ang Jiang Hu sa loob ng 1 taon. Binigyan siya ng kapatid ni Jiang Hu ng Earth Dragon Batch na tutulong sa kanya sa kaharian kung may anumang pagsubok na darating. Pagkatapos nito, bumalik siya sa akademya at naghanda na magpatuloy sa kanyang pakikipagsapalaran kasama ang kanyang koponan. Naghanda ang koponan para sa kanilang paglalakbay at umalis sila sa akademya patungo sa taguan ng mga bandito ni Jiang Hu. Pagkatapos makilala si Jiang Hu, ang koponan ni Jiang Wei ay nakakuha ng isa pang bagong kasapi at sila ay nagtungo sa Longjiang Forest na binanggit ni Din Landau upang hanapin ang banal na espada. Doon, nakilala ng team ang isang matandang elf na ininsulto si Dongri dahil sa pagiging kalahating elf at tinanong kung bakit niya dinala ang maraming tao sa forest ng elves. Kaya ang team ay nagalit at lumaban sa matandang elf. Pagkatapos ng kaunti, laban. Nalaman ng matandang lalaki na pumunta sila roon para sa banal na espada, kaya pinagdutyasan niya sila. Sinasabi na higit sa 10,000 kalalakihan at kababaihan ang naghanap para sa espada at wala ang nagtagumpay. Pagkatapos ay sabi niya na may ngiting makulit na alam niya kung saan nakalagay ang espada. Ngunit dinagdag na kailangan nilang tulungan ng mga elf upang talunin ng mga dark elf. Pagkatapos ay nakilala nila ang kaawayan sa pagitan ng mga natural na elves at mga dark elves at sinabi na kamakailan lamang naging mas malakas ang dark elves kaysa sa natural elves at maaring maubos sa lalong madaling panahon. Sa parehong oras, sa ibang lugar sa gubat, isang dark elf ang nambubuli sa isang light elf na nakikipaglaban gamit ang malaking ginto na espada. At dumating din sa lugar ang koponan ni Jiang Wei at natuklasan na ang dark elf ay wala nang iba kundi ang hari ng mga dark elves. At ang natural elf ay ang hari ng mga natural elf. Kaya't ginamit ni Jiang Wei ang kanyang light spell na nagpagaling at nag-boost sa mga natural na elves at ibinasura ang mga kakayahan ng mga dark elves. Pagkatapos ay tumakas ang mga elfong madilim na nung pang maghihiganti sila isang araw, pinasalamat ng matandang elf sa kanya at muling walang hiyang humiling ng ibang pabor na ito ay upang magpagaling sa kanilang natural na hari ng elf na nalaso ng madilim na elemento ng mga madilim na elf. Kaya't ginamit ni Jiang Wei ang kanyang kapangyarihan ng liwanag upang pagalingin ang Elf King. Sa ilalim ng nakabibiglang tingin ng matanda, siya ay tunay na nagawang itaboy ang kadilimang nagmumula sa hari ng natural na elfo. Pagkatapos makarecover ang hari ng elf, nagpasalamat siya kay Jiang Wei
Kaya tinanong ni Jiang Wei kung maaaring tulungan sila ng hari na hanapin ang banal na espada. Sinabi ng hari na ang espada ay nakatago sa kagubatan ng Diyos, na kilala lamang ng mga pinakamataas na elfo ng kanilang likas na mga elfo. Kaya nalaman ni Jiang Wei ang lokasyon ng kagubatan ng Diyos at binigyan ng hari ng aklat ng inskripsyon na isinulat niya mismo na tutulong sa mga elfo na depensahan laban sa mga elfong madilim. Pagkatapos noon, umalis at naglakbay ang koponan araw at gabi upang marating ang lokasyon. Nagpahinga sila sa harap ng harang at nagmeditasyon upang mabawi ang kanilang ki. Nang mag-meditate, narinig ni Jiang Wei ang boses ng espiritu na nagsabi sa kanya na bibigyan sila ng 3 pagsubok na kailangan nilang malagpasan para makuha ang Divine Sword. Pagkatapos ay ikinuwento ni Jiang Wei ang boses sa iba pang mga miyembro ng koponan at sinabing natagpuan niya ang isang paraan upang buksan ang harang. Kaya't pinag-usapan ng koponan ng plano para malagpasan ang 3 pagsubok at mabuksan ang barrier. Dahil dito, pinati sila ng maraming golems. Nakipaglaban si Jiang Wei kasama ang lahat at tinawag din niya si Xiaojin. Ang grupo ay nasugatan sa unang labanan, ngunit hindi sila sumuko. Tinawag ni Jiang Wei ang kanyang mga elemento ng liwanag at tinalo ang isa sa mga golems, ngunit mayroon pa ring natitirang golems. Kaya dinala ni Jiang Wei ang lahat para sakyan si Xiaojin at lumipad palayo sa golem. Pagkatapos makatakas sa mga golems, nagpunta ang grupo sa isang ligtas na lugar at nagpahinga. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Wei sa lahat na umalis dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang lahat para lamang sa kanyang sariling misyon. 3 araw pagkatapos, nakita ni Jiang Wei ang isang mahiwagang bilog at isang libro sa tabi nito. Kaya binasa niya ang libro at naintindihan niya ang lahat ng nilalaman nito at siya ay nakapag-activate ng mahiwagang bilog. Lumalabas na ito ay isang bilog ng teleportasyon, kaya ito nag-teleport ng lahat sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay dumating sila sa isang palasyo na napakaluwang. Sa lugar na yon, narinig ni Jiang Wei ang isa pang boses na nagsasabi na siya ang hari ng mga Diyos ng kanilang mundo. Kwento rin sa kanya ang tungkol sa 2 sinaunang angka ng Divina at mga halimaw. Ang mga halimaw ay masama at may kalikasan ng kalituhan, kaya pinipigilan sila ng Divina. At sa proseso, na-eliminate ang mga Diyos. Subalit, sa tulong ng ilang Diyos, nasil na ang hari ng halimaw. At sa proseso, ang tagapagsalita ng tinig ay nasaktan din. At hindi pa rin gumaling ang kanyang sugat kahit na libu-libong taon na ang nakalipas. Ngunit ang hari ng monster ay nakabawi ng ilan sa kanyang ki na tumaga sa Earth, na nagdulot ng pinsala dito. Pagkatapos ay binigyan sila ng misyon upang matukoy ang Chai at alisin ito. Sinabi rin niya sa kanila na nagpalakas sila ng kanilang pangangatawan, kaya tumaas ang kanilang mga talento at mas mabilis silang magiging malakas. Hindi doon nagtapos dahil binigyan sila ng maraming mga kayamanan. Binigyan si Jiang Hu ng armor ni Kratos, si Susmal ng sungay ni Zeus, si Shan ng martilyo ni Hercules, si Shi ng kalasag ni Thor, si Dongribo ng Zephyr, at binigyan si Jiang Wei ng Sacred Light Sword na orihinal na dumating siya dito para dito. Ngunit sa sandaling kanyang hinawakan ito'y nawala. Sinabi kay Jiang Wei na dahil sa sobrang lakas ng espada, ito'y nakatago sa kanyang katawan at magagawa niya itong gamitin kapag siya'y naging sapat na malakas. Kaya tinanong ni Jiang Wei kung paano siya magiging mas malakas ng mas mabilis. Kaya sinabi ng boses na sa kanluran, kung saan ang hangganan sa pagitan ng mga tao at demonyo ay isang lambak na tinatawag na Cracked Valley na tinirahan ng mga labi ng Light God. And when siya toron just na nabon ay chog, presyenda kinsaywa ilam niya uwag may mas malos. Sinabihan din sila na may 5 taon pa sila bago dumating ang Demon King na kilala rin bilang Monster King. Pagkatapos ay sinabihan ng natitirang bahagi ng koponan na ituturo sila ng isang ipinagbabawal na salamangka. Ngunit si Jiang Wei ay matututong ito lamang pagkatapos maging isang dakilang magister. Nagalit si Jiang Wei nang marinig ito, kaya sinabi sa kanya na kapag siya'y kinilala ng Diyos ng Liwanag, maaari siyang makapasok sa realm ng Grand Magister, kaya ibinaba ng Diyos ang ipinagbabawal na salamangka sa grupo bago sila umalis. Pagkatapos bumalik sa ibabaw, nagpaalam ang grupo sa isa't isa at umalis si Jiang Wei para sa Exia Kingdom upang bisitahin ang kanyang pamilya. Kaya pagkatapos niyang makarating doon, pumunta siya sa kanyang tahanan at binisita ang kanyang mga magulang. Nagtagal siya doon ng ilang sandali, ngunit umalis siya dahil mayroon siyang mahalagang gawain na kailangan tapusin. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang guro at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang naranasang adventure sa oras na yon. Pagkatapos ay inamin ng kanyang guro siya sa advanced class kung saan siya makakapag-aral pa lalo tungkol sa mahika. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang babaeng may lila na mga mata na tila pamilyar kay Jiang Wei. Sa klase, nakilala niya ang kanyang kaibigan na si Make. Pagkatapos ng klase, tinanong niya si Make tungkol sa kanyang pagkabighani kay Hairuisho. Ngunit si Make ay malungkot at nagsabi na itinuturing pa rin siya nito na parang dumi. Hindi pa rin nabanggit na may boyfriend na ito. Sinabi ni Jiang Wei sa kanya na dapat niyang kunin ang matamis niyang paghihiganti. Pagkatapos ay nalaman ni Make na nalampasan na siya ni Jiang Wei sa kultibasyon ng mahika. At noong sila'y nag-uusap, nakita nila si Hairuisho at ang kanyang kasintahan na si Fang Liang. Sa ilalim ng lilim ni Make, ipinakilala ni Hairuisho ang kanyang kasintahan sa kanya. Sa klase pagkatapos ng pahinga, si Jiang Wei ay nag-uusap kay Make Ai. Kaya tinamaan siya ng teacher ng tisa, ngunit nahuli niya ito. Ngunit tinuya siya ng batang babae na may kulay rosas na buhok. Sinasabing nararapat lang sa kanya ito. Kaya, nagalit si Jiang Wei at hinagis ang Crayola na kanyang nahuli sa tiyan niya. Nahuli niya ito at nagpanggap na siya'y nasaktan.
Kaya tinawag siya ng guro para bisitahin siya sa kanyang opisina pagkatapos ng klase. Ang babaeng pink ang buhok ay masaya at nangungut siyang kay Jiang Wei habang tinatawag siya. Pagkatapos ay sumulat si Jiang Wei ng isang bagay sa isang piraso ng papel at ipinasa ito sa babaeng may buhok na pink. Hindi nakita ng babae kung ano ang nasa loob, ngunit itinapon niya lang ito sa sahig. Ngunit pagkatapos ng klase, nang wala ng ibang tao, kinuha niya ang papel at nagulat dahil ito ay isang imbitasyon para lumabas magkasama. Mamaya, nakita ni na Jiang Wei at Make si Hai Shuixing noong sila ay kumakain ng hapunan. Pagkatapos, sinabi kay Jiang Wei na may gusto sa kanya simula nang talunin niya ito. Nalaman din ni Jiang Wei na ang kanyang kaibigang si Make ay ang ikalawang anak ng Haring Kraus at miyembro ng pamilyang hari. Pagkatapos ng istirya, nang magsimula ulit ang klase, natutulog si Zheng, kaya nagalit na naman ang guro sa kanya. Tinanong ng guro tungkol sa magkasalungat na enerhiya ng mga elemento. Kaya sinabi ni Jiang Wei na bawat elemento ay maaaring lumikha ng kanyang magkasalungat na elemento ng higit pa o mas kaunti. Ang dabar was sumedi magkurambos si Sao ngunit maaari din itong lumikha ng apoy kapag umabot sa isang ekstremo. Pagkatapos ay ipinakita niya ito na praktikal na nagulat sa lahat. Pagkatapos, pinuri ni Make ang kanyang mga bagong kasanayan at tinanong kung gusto niyang lumaban para sa top 10 ranking ng akademya. Sinabi rin niya na ang taong nangunguna, si Hai Rixing, ay tinalo at naging pangalawa ng babaeng may kulay rosas na buhok na tinatawag na Muzemo. Naging interesado si Jiang Wei kaya nagsimula siya ng hamon mula sa ilalim ng top 10 na rango. Kaya pumunta siya sa dorm room ni Feng Liang at naghamon. Tinanggap ito ni Feng Lian, ngunit nagalit ang kanyang kasintahan. Ang labanan ay nagsimula na may Feng Liangri na umaatake gamit ang kanyang wind element, ngunit naipagtanggol ng magic shield ni Jiang Wei, kaya ibinuhos niya ang lahat at tinatake si Jiang Wei gamit ang kanyang spirit beast. Ngunit ginamit ni Jiang Wei ang kanyang elementong liwanag na sumalungat sa kanyang mabagsik na elementong dilim na nagpabulas ng dugo at pinahimatay si Feng Liang. Pagkatapos, pinag-usapan ni Makei at Jiang Wei ang mga demonyo na nakasalubong ni Jiang Wei sa hangganan ng bansa. Sinabi ni Makei na agad niyang ipapaalam sa kanyang ama na hari tungkol sa bagay na ito. Mamaya, inanyayahan ni hari si Jiang Wei na magkwento pa tungkol sa mga demonyo. Nang makipag-usap sa hari, nalaman ni Jiang Wei na dahil sa pababang kalusugan ng hari, makakaya niyang mabuhay ng ilang buwan lamang at kaya ang tatlong dakilang pamilya at ang pamilya ng Duke ay nagbabantay sa kanyang mga ari-arian. At ang pag-atake ng mga demonyo sa panahong ito ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Kaya hiniling ng hari ang tulong mula sa mga akademya ng kaharian at sinabi kay Jiang Wei na makipag-ugnay sa kanyang guro upang makalikom ng ilang kapangyarihan para depensahan laban sa mga demonyo. Kaya bumalik si Jiang Wei at ipinaalam sa kanyang guro ang mga bagay na ito. Sumang-ayon ang kanyang guro at sinabing makikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kaibigan at hihingi ng tulong. Kinabukasan, nagdala ng magandang balita si Make na si Di Ningguyen ay nagawang magtipon ng tatlong higit pang makapangyarihan at sinabi nila na makikipag-usap sila sa Duke at sa tatlong malalaking pamilya upang magtanggol ng sabay-sabay laban sa mga demonyo. Pagkatapos nyon, nakilala niya si Muzimo sa restaurant at hiling niya na bigyan siya ng pampalasa. Kaya, binayaran ni Jiang Wei ang kanyang mga pagkain na halos magpabagsak sa kanyang bulsa. At nung nasa dormitoryo siya, iniisip niya kung ang kaklase niyang si Muziba ay ang parehong babae na demonyo na nakilala niya dati. At kinabukasan, walang kahihiyan na lumapit ulit si Muzimo at tinanong kung maaari ba siyang magbigay ng pakulo muli. Tinanggihan ni Jiang Wei ngunit sinabi niya na gagastusan niya ito lamang kung magiging kasintahan niya ito. Muzimo ay binigyan ng pumayag na maging kanyang kasintahan ng pansamantala. Pagkatapos ay dumating si Hai Shui at nakita silang magkasama at nang marinig niya na naging magkasintahan si Jiang Wei at Muje, siya ay nadismaya at umalis. Pagkatapos ay tinawag siyang tanga ni Muzi at sinabing nadismaya siya dahil gusto niya ito. Sinabi rin ni Muzimo na habulin niya si Hai Shui, ngunit sinabi ni Jiang Wei na siya lang ang gusto niya na kung saan ay nagpapakilig sa kanya. Pagkatapos ng paggamot, binisita ng Peking magkasintahan ang iba pang lugar at bumalik sa kanilang mga dormitoryo. Sa dormitoryo, natuklasan niya na pagkatapos makipag-usap sa tatlong elite na angkan, nagkasundo si King at ang tatlong pamilya sa isang kompetisyon kung saan papiliin nila ang susunod na hari. Kaya ang hari ay kailangang pumili ng mga tao na lalaban sa kompetisyon laban sa tatlong pamilyang elite. Agad niyang nakilala ang mga tao na pinagsama-sama ng kanyang amo para sa kompetisyon. And they kills on primer of they can in Advanced Royal Magic Academy and Rhythm Secondly. Ipakita sa grupo ng mga dekan ng Xiaojin na nagpapalakas sa kanilang kumpiyansa na mananalo sila. Sila rin ay nagtest sa kakayahan ni Jiang Wei upang makita kung karapat-dapat siyang maging kasapi ng kanilang kupunan. At pagkatapos noon, muli siyang nakaharap sa mahigpit na pagsasanay mula sa mga matatandang fogies. At sa wakas, tumating na ang araw ng kompetisyon. Ang paligsahan ay sinupervisa ng mataas na pari na may hawak na malaking kapangyarihan. Madaling panahon, nagsimula na ang labanan para sa trono at hindi pangkat ang mga labanan, kundi individual na laban. Sa unang laban, parehong mga partido ang tumawag sa kanilang mga hayop at ang unang panalo ay napunta sa partido ng hari. Pagkatapos ay itinalo ni Dean Lowland si Wei Shen. Ngunit walang mahiwagang hayop si Lowlandi, ngunit nanalo pa rin. Sa kasamaang palad, dito nagtatapos ang mga kabanata. Hinihintay pa ang mga bagong kabanata. Samantala, maaari kang bumisita sa aming Discord upang makita ang pangalan. Mag-donate sa Patreon.
Ang iyong donasyon ay tumutulong sa pagkakaroon ng lisensya para sa sining. Kaya mangyaring mag-donate para makakuha ng access sa mas maraming mga artwork ng mga artist. Pasasalamat kay Dr. Daiji at Bart T sa pagbibigay ng magandang gawang sining para sa Alimentum Fiction, kilala rin bilang Affiction.